Shout out nga pala kay Jobiron, galing pa daw siya sa buwan, kumusta naman ang buhay dyan? Isang lalaki ang muling isinilang sa ibang mundo, kung saan nagising siya na may makapangyarihang kakayahan, ang pagmamanipula ng tubig. Sa tulong nito ay naging teritoryo niya ang tubig at binigyan din siya ng kakayahang pasukuan ang mababanggas na nilalang ng katubigan at gawing matapat na alaga. Ngunit hindi siya tumigil doon, pinalakas niya rin ang mga ito, tinulak sa kanilang hangganan, hanggang sa maging nakakatakot silang mga halimaw ng katubigan. At dito magsisimula ang kwento. Sa isang malayong lupain, nakatayo si Wade, tila tulala habang pinagmamasda ng kahangahangang pagsikat ng araw. Ang gininto ang liwanag ay nagpinta sa langit, at ang malamig na simoy ng umaga ay pumuno sa kanyang baga. Tahimik, na parang panaginip, ngunit bago pa siya tuluyang matangay sa sandali, isang tinig ang tumawag sa kanya, ang boses ng kanyang ama. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit ngayon ay pamilyar, mainit, at puno ng aliw. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papunta sa kanyang ama, determinado na sulitin ang araw na ito. Magkasama nilang ginugol ang umaga sa lawa, sinusuri ang mga nahuling isda. Karaniwan lang ang araw na iyon, ngunit ito marahil ang pinakamasayang araw na naranasan niya sa mahabang panahon. May mga nakakatawang pangyayari, isang alimango ang kumapit sa kanyang paa, halos mabilaw ka ng kanyang ama sa kakatawa, at pati na ang pag-ukit nila ng kung ano-ano sa gilid ng kanilang bangka para lang sa katuwaan. Ito ay simple, ngunit sapat na upang iparamdam sa kanya ang saya. Ni hindi niya napansin kung gaano kabilis lumipas ang oras hanggang sa lumubog na ang araw. Ngunit bago sila bumalik, nagpasya silang maupo muna sa bangka upang namnamin ang tanawin. Doon niya napansin ang isang pulang karpa na lumalangoy sa tubig, ang mga kaliskis nito ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pambihirang tanawin, kaya hindi siya nagdalawang isip na lamusong sa tubig. Ngunit sa oras na lamapat siya sa tubig, nawala ang isda, at biglang nagbago ang lahat. Ang lawa ay biglang naging tahimik, walang kahit anong senyales ng buhay. Anuman ang gawin niyang pagsisikap, hindi siya makagalaw, parang may pumipigil sa kanya. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, bumigat ang kanyang mga galaw, at ang tanging nasa isip niya ay ang pag-asang tulungan siya ng kanyang ama. Ngunit dumilim ang mundo sa kanyang paligid, at nang dumilat siya, ay wala na ang kanyang ama. Sa halip, dalawang estranghero ang nakatayo sa harap niya, at doon niya napagtanto ang katotohanan. Isa lamang palang panaginip ang araw na iyon kasama ang kanyang ama. Sa realidad, siya ay nakagapos, bihag ng mga taong halang ang kaluluwa. Niloko siya ng dalawa, pinalabas na nagpapatulong sila, ngunit ang totoo, ginamit lamang siya bilang pain para sa isang dambuhalang halimaw ng tubig. Isang malupit na kapalaran, ngunit nanatiling kalmado si Wade, dahil hindi ito ang kanyang unang buhay. Siya ay isang tao na nagmula sa ibang mundo. Isang buwan na mula nang dumating siya rito, sa katauhan ng isang taong pumanaw na dahil sa sakit. Namatay ang kanyang ina noong ipanganak siya, kaya't ang kanyang ama na lamang ang nagpalaki sa kanya. Sa loob ng maraming taon, silang dalawa lamang ang magkasama, hanggang sa pumanaw ang kanyang ama 3 buwan na ang nakalipas dahil sa sakit sa paghinga. Ngunit ngayon, ang lahat ng emosyong iyon, ang dalamhati, ang lungkot, at ang pangungulila, ay naging bahagi na rin niya. Bagay na noon ay hindi niya alam kung paano mararamdaman, sapagkat hindi niya naranasan ang magkaroon ng pamilya sa kanyang nakaraang buhay. Sa kabila nito, sa loob ng 1 buwan, nagawa niyang makibagay sa dating buhay ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan. At may isa pang bagay siyang natuklasan, ang mundong ito ay hindi ordinaryo. Ito ay puno ng di pangkaraniwang kapangyarihan. Dito, may kakayahan ang mga tao na sanayin ang kanilang katawan at isipan upang lagpasan ang karaniwang limitasyon ng tao. Ang mga nagtagumpay ay tinatawag na mga cultivator. Ngunit hindi lamang mga tao ang maaaring mag-evolve sa pamamagitan ng pagsasanay, pati na rin ang mga hayop. Ang mga hayop na nakamit ang ganitong antas ay tinatawag na mga maalamat na nilalang. At heto na nga, may isa nang lumilitaw sa ilalim ng tubig. Kahit si Zhang, isang bihasang tagapagsanay, ay nanginig sa takot nang makita ito. Inakala niyang kalahating metro lamang ang laki ng halimaw, ngunit maling-mali ang kanyang impormasyon. Nang lumitaw ito, agad nitong niyanig ang bangka, nagdulot ng takot sa lahat ng nasakay. Ngunit hindi basta sumusuko si Zhang. 10 taon niyang pinaghirapan ang kanyang pagsasanay, kaya kung balak siyang lumunin ng halimaw, ay hindi siya susuko. Kaya't sa sandaling lumusab ang halimaw, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake upang salubungin ito.
Ngunit napakalaki ng halimaw, ang panga nito'y mas malaki pa sa kanya. Isang iglap lang, nilamon siya ng buo, at bumagsak ang bangka sa dagat. Nagpanik ang matandang kasama nila, hindi ito kasama sa kanyang plano. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, kinailangan niyang gumawa ng paraan upang mabuhay. At doon niya naisip ang isang desperadong ideya. Walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang kamay ni Wade at itinulak ito sa tubig, umaasang maaakit ng dugo ang halimaw. Dahil nakatali pa si Wade, ay lumubog siya kaagad, hinila pababa ng kanyang mga gapos. Ngunit hindi siya papayag na mamatay ng ganun lang. Pinilit niyang kumawala, kinagat ang lubad, sinira ito gamit ang kanyang sariling mga ngipin. Matapos ang matinding pagsisikap, naputol din niya ito. Ngunit may isa pang problema, paubos na ang kanyang hangin, at lumubog na siya ng masyadong malalim. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin, unti-unting lumulubog sa kawalan. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa itaas ng tubig, tinatawag siya. Inabot ni Wade ang kamay ng kanyang ama, umaasang totoo ang kanyang nakikita. Ngunit nang mahawakan niya ito, ay isa lang pala itong kahoy, isang kahoy na may nakaukit na pamilyar na mukha. Isa itong piraso ng bangkang pinagtawanan nila ng kanyang ama noon. At sa sandaling iyon, kahit napapalibutan ng kadiliman, naramdaman niya ang init at pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Naamoy na ng halimaw ang kanyang dugo, at isang iglap lang, kinagat nito ang kanyang binti at hinatak siya pababa sa kailaliman. Sa ilalim, natuklasan niya ang isang kakilakilabot na tanawin, mga buto ng biktima, mga sirang bangka, at kayamanan na nagkikislapan sa dilim. Akala niya'y katapusan na niya. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama dahil sa lalong madaling panahon, susunod na siya rito. Ngunit may isang bagay ang nagbago. Ang kanyang dugo ay umagos sa pusod ng lawa at lumapat sa isang sinaunang kayamanang nakabaon, isang mahiwagang kaldero na naglalaman ng isang makapangyarihang nilalang. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na lakas ang damaloy sa kanyang katawan. Isang kapangyarihang nagpakita sa anyo ng isang game system na may pangunahing kakayahan, ang manipulasyon ng tubig. Ang tubig sa paligid niya ay hindi na kanyang kaaway, ito na ang kanyang teritoryo. Ang kanyang mga sugat ay nagsimulang magsara, lumakas ang kanyang katawan at para bang nakatayo lamang siya sa lupa. Wala nang laban ng tubig sa kanyang paggalaw, kaya napaisip siya kung paano ito naging posible. At tila tumugon ang system sa kanyang iniisip, isang notification ang lumitaw na nagpapaliwanag ng lahat. Nakamit niya ang isang skill na water control, isang kakayahang magmanipula ng agos ng tubig at makahinga sa ilalim nito. Ngunit bago pa niya lubusang maproseso ang kanyang bagong kakayahan, ay muling umatake ang halimaw, mabilis na sumugod upang tuluyang lapain siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi na si Wade isang biktimang walang laban. Sa isang kumpas ng isip, ang tubig ay umikot at umalimpuyo, hinuli ang halimaw sa kalagitnaan ng paglangoy at ipiniit ito sa kinalalagyan. Isang kapangyarihan ang damaloy sa kanya, na nagpakita sa kanya na hanggat siya ay nasa tubig, ay wala siyang limitasyon. Ngunit agad siyang nabalik sa realidad. Ang kapangyarihang ito ay bago pa lamang sa kanya, kaya hindi pa niya ito ganap na napag-aaralan. Nagsumikap ang halimaw, at nakalaya mula sa kanyang pagkakahawak, at muling umatake. Ngunit dahil sa bagong kakayahan ni Wade na gumalaw ng malaya sa ilalim ng tubig, ay madali niyang naiwasan ang pagsalakay at dumudulas sa tubig na tila ito'y bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang pag-iwas lamang ay hindi sapat. Wala siyang sandata, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang mapabagsak ang halimaw. At sa sandaling pumasok ang ideyang iyon sa kanyang isipan, ay muling tumugon ang system. Hindi lang pala siya simpleng tagapagkontrol ng tubig. Mayroon pa siyang isa pang skill, ang blood domination. Sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, maaari siyang magukit ng sinaunang mga runa upang bumuo ng isang kontrata sa mga halimaw sa tubig. Tumibok ang kanyang puso ng mabilis, dahil ito mismo ang kailangan niya ngayon. Sa loob lamang ng isang saglit, ay may plano na siya. Nang muling sumugod ang halimaw, ginamit ni Wade ang water control upang pigilan ang buhaya ng sapat na sandali upang maipinta ang kinakailangang runa, upang ma-activate ang blood domination talisman. Mabilis siyang lumibot sa paligid nito at itinapal ang talisman sa ulo nito. Ngunit ang paggawa ng kontrata ay hindi ganoon kasimple. Isa itong laban ng espiritual na lakas. Nang itim ang kanyang mata, at sa isang saglit, pakiramdam niya ay dinudurog ng halimaw ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa kasamaang palad para sa halimaw, si Wade ay hindi isang ordinaryong tao.
Siya ay isang nilalang na nabuhay na ng 2 beses. Sa pinagsamang lakas ng kanyang kaluluwa, nagawa niyang itulak pabalik ang puwersa ng halimaw. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab at tinapos ang laban. Sa huli, siya ang nagtagumpay at nabuo ang kontrata. At kaya naman ay unti-unting umahan si Wade sa ibabaw, bumubulwak mula sa tubig na may malalim na paghinga. Napuno ng hangin ang kanyang mga baga, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sumunod namang lumitaw ang halimaw mula sa kailaliman, hindi na bilang isang kaaway, kundi isang kakampi. Ang dambuhalang anyo nito ay lumutang sa ibabaw ng lawa, ang mga mata nito'y nakatuon kay Wade na may bagong respeto. Ganap na itong sumunod sa kanya. Ngunit may isang problema, hindi niya maaaring basta-basta na lang bumalik sa nayon na may kasamang dambuhalang buwaya. Magdadala lang ito ng samot-saring gulo. Kaya iniutos niya rito na manatili, at dahil sa kanilang espiritual na ugnayan, maaari niya itong tawagin kung kinakailangan, at ganoon din ito sa kanya. Sa utos niya, lumubog muli ang halimaw, bumalik sa kanyang tagong-lungga, isang ligtas na lugar upang manatili. Para kay Wade, ay oras na upang umalis. Kinabukasan, dumating sa nayon ang matandang nagtapon kay Wade sa lawa, kasama ang kanyang grupo at si Butler Zing. Wala silang balak magbigay ng pakikiramay dahil sigurado silang patay na si Wade. Ang hangarin ng matanda ay ang yaman ng ama ni Wade. Para sa kanya, iyon ang bayad sa pumalpak nilang plano. Sapagkat nabigo sila, at patay na si Xiao, kaya naman ay may kailangang managot. Dumiretso sila sa bahay ni Wade, at walang pakundangang sinipa ang pintuan, tiyak na walang tao sa loob. Ngunit natigilan sila nang makita nilang nandoon si Wade sa gitna ng silid. Sandaling natulala ang buong grupo, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng matinding galit sa mukha ni Butler Zing. Napagtanto niyang nagkamali ang matanda, at hindi nito inalam ang buong sitwasyon. Sa isip ni Butler Zing, si Wade ang may kasalanan kung bakit pumalpak ang misyon, kaya naman ay kailangan niyang magbayad. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Wade at turuan ito ng leksyon. Hindi lang namatay si Xiao, nawala rin ang malaking halaga ng pera kay Butler Zing. Bukod pa rito, naligay sa panganib ang buong nayon dahil sa halimaw, at ayon sa kanila, ay kasalanan lahat ito ni Wade. Matapang na itinanggi ni Wade ang lahat, itinuro ang tunay na salarin ay ang matanda. Ngunit hindi ito basta-basta magpapatalo. Sa halip, siya pa ang bumaligtad ng sitwasyon, itinuturo si Wade bilang isang traidor. Paano raw siya nakaligtas kung hindi siya kakampi ng halimaw? At sa isang iglap, nagbago ang akusasyon. Tinawag niya ring isang halimaw si Wade. Ang salitang halimaw ay tumimo sa puso ni Wade. Noong nakaraan, palagi siyang tinatawag na halimaw dahil sa kanyang pag-iisa. Pinagtatawanan siya ng mga tao at tinatawag na magnanakaw dahil wala siyang magulang. Ngunit hindi siya kailanman sumuko. Kung may isang bagay na hindi niya papayagan, ito ay ang tapak-tapakan siya, lalo na ng isang mukhang mas pangit pa sa kanya. Tiningnan niya ng masama ang isang lalaki na patuloy sa pagtawa. Inasar pa siya nito, kung matapang ka, santukan nga tayo. At doon nagsimula ang away. Pinakain ni Wade ng kamao ang lalaki. Ang dating bungi ng ngipin ng lalaki, ay nabawasan palalo. Isinaad ni Wade na ang totoong dahilan kung bakit siya tinatawag na halimaw, ay dahil wala siyang awa. At ngayon, ay ganoon ulit. Kahit pa kailangan niyang ilantad ang kanyang kapangyarihan, ay hindi siya magpapaapi. Kaya hindi siya nagdalawang isip, at sinugod niya ang matanda. Itinulak ito ng malakas at hinanap ang pinakamalapit na batya ng tubig. Gusto nilang gawin siyang halimaw. Sige, ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na halimaw. Sumirit ang tubig sa kanyang kamay, umikot na parang ahas, at handa na siyang wasakin silang lahat. Samantala, sinabihan ng matanda si Butler Zing na itali si Wade at dalhin sa pamilya Zhao. Pabulong niyang sinabi, hindi ba't kailangan natin ng tao para sa bagay na iyon? Tamang-tama at nandito si Wade para sa trabahong iyon. Sumang-ayon si Butler Zing at sinabihan si Wade na kung gusto niya, ay maaari siyang maging ampon ng pamilya Zhao. Ngunit kung hindi, ay babaliin nila ang kanyang mga paa. Ang mga kapitbahay ni Wade ay nagsimulang magbulungan. Naghahanap na naman sila ng batang aampunin. Tanong ng isa, narinig ko na sa kabilang baryo, karamihan sa mga inaampon ng pamilya Zhao ay hindi na nakakabalik, wika ng isang matanda. Nagtaka naman ang isang babae kung bakit sila nang aampon. Biglang may sumigaw, sino ang naglakas loob na saktan si Wade? Biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigan,
kasabay ng pinuno ng nayo na si Tandang Li. Kasama niya ang binatang si Lilibo, na nakaalalay sa kanyang paglalakad. Tinawag ni Butler Zing na, matandang tanga, si Tandang Li, na ikinagalit nito. Napakabastos ng ugali mo. Hindi mo ba ako kilala? Isa akong high-rankang na opisyal ng Great Shu. Ano ang gusto mo? Atakihin ako. Sigaw ni Tandang Li. Hindi na nakapagsalita si Butler Zing dahil mataas ang posisyon ni Tandang Li. Ngunit hindi pa tapos si Tandang Li. Lakasan mo ang sinasabi mo. Hindi kita marinig. Wala ka bang respeto? Hay nako, pakiramdam ko mahihimatay na ata ako. Dagdag nito, habang nagpapanggap na nahihilo. Hindi matanggap ni Butler Zing ang sitwasyon. Sa huli, ay walang nagawa si Butler Zing kundi ang sumunod. Ngunit bago siya umalis, isang matalim na tingin ang iniwan niya. Sabay banta na ang kanyang Panginoon ay tiyak na makakarinig tungkol dito. Umalis na sila kasama ang matanda, na napamura at nagsabi, pareho lang kayo ng tatay mo hindi marunong magpasalamat. Pinayuhan ni Tandang Li si Wade na lumayo sa mga bagay na maaaring magdulot ng panganib. Sumang-ayon si Wade at nagpasalamat. Umuwi na rin si Tandang Li at ang kasama niyang si Lilibo. Habang palabas ay pinagsabihan niya ang mga tao na magsiuwian na rin. Napagtanto ni Wade na maaaring maulit ang ganitong pangyayari. Alam niyang hindi laging naroon si Tandang Li para tulungan siya. Kaya nagdesisyon siyang maging mas malakas sa tulong ng system. Biglang may mensahe siyang natanggap mula sa system, na, nakahanap ng water essence ang iyong alagang buwaya. Nakatanggap ito ng dagdag na 0.1 na evolution point. Kinagabihan, bumalik si Wade sa ilog. Ginamit niya ang kanyang mental na koneksyon sa buwaya upang tawagin ito. Makalipas ang ilang segundo, may napansin siyang paggalaw sa ilalim ng tubig. Inaasahan niyang lalabas ang napakalaking buwaya, ngunit sa halip ay isang maliit na buwaya, kasinlaki lamang ng isang pusa, ang lumitaw. Nasaan na yung higanting buwaya ko? Tanong ni Wade, naguguluhan habang tinitingnan ang maliit na buwaya. Nilinaw ng system na ang mga alagang water beast ni Wade, ay may kakayahang paliitin ang sarili, upang makatipid sa enerhiya. At ganoon nga ang nangyari sa buwayang ito, naging chibi version na lamang. Hindi makapaniwala si Wade na may ganito palang kakayahan ng system, at bago niya makalimutan, ay sinabihan niya ang buwaya na ituro kung nasaan ang natagpuan nitong water essence, at sila ay sumisid papunta sa ilalim ng tubig. Dinala siya ng halimaw sa kailaliman ng lawa, lumulusot sa madilim na tubig hanggang sa marating nila ang isang nakatagong kuweba sa ilalim. Pumasok si Wade, at sa loob ay nakita niya ang napakaraming nagliliwanag na halaman. Tinanong ni Wade ang sarili kung ito ba ang tinatawag na malaalamat na mystic herb. Hinawakan niya ang isa, at nalamang ito nga ay isang mystic herb na naglalaman ng water essence. Sa mundong ito ay may mga kayamanan na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Isa na rito ang mga halaman, na nagtataglay ng kakaibang epekto. Tinatawag ang mga halamang ito na mystic herb. Ayon sa mga sabi-sabi, sa bakuran ng Jiao Manor ay may isang nagyayelong lawak kung saan may mga espesyal na halamang baging sa ilalim. Napakabihira at makapangyarihan ng mga halamang ito na ginagamit mismo ito ni Master Xiao, upang maakit ang mga cultivator na maglingkod sa kanya. Ganoon sila kahalaga. At ngayon, heto siya, nakatayo sa isang kuweba na puno ng mga ito. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinimulan niyang kunin ang lahat ng kaya niyang dalhin. Nais sana niyang utusan ang kanyang alaga upang tumulong, ngunit nang lingunin niya ito, busog na ito sa kakakain ng mga halaman. Napansin niyang lumulutang-lutang na ito, na parang lasing. Kaya hinayaan na lang niya itong magpahinga. Karapat-dapat naman ito sa isang mahabang idlip matapos siyang dalhin dito. At dahil sobrang tamad ng buwaya, ay pinangalanan niya itong Gator. Pagkatapos tipunin ang lahat ng mystic herb, ay agad siyang kumilos. Sinimulan niyang kainin ang mga ito, at sa bawat isang dahon na kanyang nilunok, naramdaman niyang tumataas ang kanyang water essence. Bukod pa roon, masarap ang mga ito, sobrang sarap na hindi niya namalayan na halos nilamon na niya ang kalahati ng kanyang nakuha. Patuloy siyang kumain, sinisipsip ang bawat patak ng espiritual na enerhiya. Alam niyang mas marami siyang water essence, kaya naman ay mas mabilis niyang mapapalakas ang kanyang mental na koneksyon sa kanyang alaga. At marami pa siyang natitira at sa sobrang dami, bigla siyang lumobo sa kabusugan. Pero sulit ito, dahil sa loob lamang ng ilang sandali, nakalikom siya ng 25 water essence. Kaagad niyang ginamit ang mga ito upang mapalakas ang kanyang pagsasanib sa water monkey bloodline, mula 5% patungong 7.5%,
isang malaking pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Sa lakas na ito, sigurado siyang kaya niyang harapin ang mga walang hiya na umatake sa kanya noon. Pero maaaring ipagpaliban iyon, dahil may mas mahalagang problema siyang kailangang ayusin, at iyon ay ang kawalan niya ng pera. Saad niya ay malapit na ang taglamig, at magsisimula ng magha-hibernate si Gator, at hindi na ito makakatulong sa pangingisda. Habang namomroblema si Wade kung paano siya manghuhuli ng isda, ay isang buong isda ang napunta sa harapan niya. Ito ay nahuli ni Gator. Ikinatuwa ni Wade ang ginawa ng buwaya. Binuhat niya ito sa ere, maaasahan ka talaga, masayang wika ni Wade. Nagdesisyon si Wade na ibenta ang isdang ito sa palengke. Kinaumagahan ay masayang nagkapera si Wade, mula sa isdang nahuli ni Gator kagabi. Ang mga negosyante sa mundong ito ay hindi kasing tuso ng mga kilala niya sa kanyang dating buhay at madali silang kumbansihin. Sa madaling sabi, ay nalutas niya ang kanyang problema sa pera. Ngayon, ay oras na upang ayusin ang isa pang problema, ang matandang traidor na nagtangkang ipahamak siya. At kung ang matanda ang pag-uusapan, ay nasa likuran niya lamang pala ito. Ang matanda ay may daladalang isda, at humihingi ng pasensya kay Wade, tungkol sa mga masamang nangyari noong nakaraan. Niyaya niya si Wade na kumain sa kanyang bangka, upang mawala ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang mag-alala, dahil tayong dalawa lang naman ang mag-uusap, wika ng matanda. Ngunit sa isip niya, ay magandang pagkakataon ito para gawin ang plano niya. Ngunit hindi lamang siya ang may masamang pinaplano. Sumang-ayon si Wade sa alok ng matanda, dahil, kung sa bagay, tayong dalawa lang naman ang mag-uusap, ay giginhawa ang pakiramdam ko, wika ni Wade, na halatang may binabalak na masama. Noong nakaraang gabi, sa bakuran ng pamilyang Zhao, ay makikitang madaming sugat na natamo ang matanda. Isinaad ni Butler Zing na may nangyaring hindi maganda sa eksperimento kanina, na ikinamatay ng maraming tao. Isinaad niya na labis na nangangailangan ngayon ang pamilyang Zhao ng mga materyales para sa ginagawang elixir. Isinaad niya na si Wade ay ideal na target dahil wala na itong mga magulang. Naiintindihan mo ba ako? Tanong niya sa matanda. Sumagot ang matanda na naiintindihan niya nga. At siya na mismo ang bahala kay Wade. Sinabihan siya ni Butler Zing na kapag nagtagumpay siya sa misyong ito, ay tutulungan siya ng mga nakakataas na maging immortal. Seryoso ka ba? Tanong na matanda. Siyempre naman, wika ni Butler Zing. Halos ikinabaliw ng matanda ang pagkakataong maging isang immortal. Pinunit niya ang kanyang damit, at ang katawan niya ay puno ng sugat, at isang uri ng marka sa bandang tiyan. Parang baliw na tumawa ang matanda. Sa wakas, ay magiging immortal na ako, wika niya. Kinaumagahan, si Wade at ang matanda ay nakaupo sa bangka na nasa gitna ng ilog. Tinanong ni Wade ang matanda kung nakakasigurado siyang silang dalawa lamang ang nandito sa ilog. Sumang-ayon naman ang matanda, saad niya ay tiningnan niya mismo ang lugar. Subalit sa isipan niya, ay pinaplano niyang lasunin si Wade gamit ang pagkaing niluluto niya. Subalit may ibang plano si Wade. Tumayo si Wade at ginamit ang kanyang water flow control. Nagtaka ang matanda kung bakit biglang tumayo si Wade, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay may tubig nang nakabalot sa ulo niya, dahilan upang hindi siya makahinga, at mahimatay. Gabi na nang magising ang matanda, napansin niyang nakatali ang kanyang buong katawan. Mukhang napasarap ata ang tulog mo, wika ni Wade, na hawak-hawak ang pera ng matanda. Ano ang binabalak mong gawin? Takot na tanong ng matanda. Mukhang malaki ata ang kinita mo sa pagbibinta sa akin sa pamilyang Zhao, wika ni Wade. Hawak na niya ang ebidensya, nakita niyang binayaran ang matanda. Kaya alam na niya ang dapat gawin. Nagmakaawa ang matanda na kaya niyang ipaliwanag ang lahat. Subalit hindi siya pinakinggan ni Wade. Sa halip ay tinanong niya ang matanda kung pamilyar ba ang lugar na ito. Hindi ba ito yung lugar kung saan huhulihin sana natin ang buwaya, wika ng matanda. Pagkatapos niyang magsalita, ay bigla na lamang lumitaw si Gator. Takot na takot ang matanda sa nakikita niya. Isinaad ni Wade na ngayon ay alaga niya na ang water beast na ito. Hindi ba't sabi mo na halimaw ako? Tanong ni Wade. Oo, isa ka nga talagang halimaw, sagot ng matanda. Isinaad niya na kaya niyang ipaliwanag ang lahat. Ano man ang kanyang dahilan, ay wala nang makakapagligtas sa matanda. Inutusan siya ni Wade na ipaliwanag ang dahilan kung bakit gusto siyang dalhin ni Butler Zing sa manor ng pamilyang Zhao, at kung bakit kamakailan, ay marami silang inaampon. Sumagot ang matanda na, ang mga inaampon nilang tao ay ginagamit na materyales upang maging immortal si Master Zhao. Nilinaw niya na ang mga taong iyon ay ginagawang elixir.
Mapapansin rin natin na ang mga taong ito, ay mayroong marka sa kanilang tiyan, na kapareho ng marka ng matanda. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin nito? Napagtanto ni Wade na marami ang nahuli nilang mga tao. Ngunit nilinaw ng matanda na pinilit lamang siyang gawin ang mga bagay na iyon. Subalit sa isip niya, ay minumura niya si Wade, at gagawin niya daw mismong elixir si Wade sa oras na dumating ang tulong niya. Ngunit walang tulong na darating. Itinaas ni Wade ang isang malaking bato, at ihinampas sa ulo ng matanda. Ang dugo ng matanda ay tumalsik sa mukha ni Wade. At ngayon ay nakita mo na, ang halimaw na tinatawag mo. Seryosong wika ni Wade. Paglilinaw ni Wade na kapag hindi siya ang papatay, ay siya ang mamamatay. Ang katawan naman ng matanda ay lumubog na pailalim. Ngunit ang kanyang tiyan ay bigla na lamang gumalaw. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa isang mapayapang umaga, may isang puting ibon ang pumatong sa bangka. Biglang may isang kamay ang kumapit sa gilid nito, si Wade, nakatatapos lamang mangisda kasama si Gator. Napaisip siya na napadali ang mga bagay-bagay dahil sa kanyang kapangyarihan. 3 araw na ang nakalipas mula nang mapatay niya ang matanda. Upang hindi siya paghinalaan, ay nagpanggap siya bilang isang ordinaryong mangingisda. Pumapalaot sa umaga at bumabalik sa dapit hapon. Ang bangkang ito, na dating pag-aari ng matanda, ay pinanghawakan niya sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na dahilan upang hindi siya pagdudahan. Ngunit alam ni Wade na hindi palalampasin ng pamilyang Zhao ang pagkawala ng matanda. Tiyak niyang ang mga ito ay maghahanap ng paraan upang siya'y mahanap. Kaya nagdesisyon si Wade na maging isang martial artist, at ang pinakamagandang paraan para rito ay ang pumasok sa isang martial arts school. Sa lungsod ng Pingyang, ay may 3 paaralan, pero isa lang ang pinakamalakas, ang paaralan ng Yang. Ayon sa mga kwento, ang pinuno ng Yang clan ay napakalakas at walang kapantay, na kayang durugan ng ginto at bato. Dahil sa lakas at reputasyong ito, ay walang nanggahas na hamanin ang kanilang paaralan. At kung makakasali si Wade rito, ay hindi siya basta-basta gagalawin ng pamilya Zhao. Dahil kung may mawawalang miyembro ng paaralan ng Yang, ay hindi yun palalampasan ng kanilang pinuno. Subalit, sumasakit ang ulo ni Wade dahil sa napakamahal ng bayad upang makapasok sa paaralan. Kulang ang kanyang pera ngayon. Habang nag-iisip siya, ay napansin ni Gator na mukhang malalim ang iniisip ni Wade, kaya naman ay kinausap niya ito. Napatawa na lamang si Wade kay Gator. Napansin rin ni Wade na simula noong huli niyang upgrade, ay mas naging malakas ang kanyang katawan at mental na koneksyon kay Gator. Nagdesisyon si Wade na mangisda ulit, kaya sa hindi na nag-aksaya ng oras, tumalon siya sa tubig para manghuli muli. Pakiramdam ni Wade na parang natural na lamang ang lumangoy sa ilalim ng tubig. Isinaad din ni Wade na palagi siyang nakikipagkarera kay Gator bilang isang anyo ng pagsasanay. Kaya naman ngayon ay hinamon niya ulit si Gator na magkarera. Napangiti na lamang si Gator sa request ni Wade. Natutunan din ni Wade na gamitin ng mabuti ang kapangyarihan niya sa tubig upang lumangoy ng mabilis. Buong akala ni Wade ay wala nang papantay sa bilis niya. Ngunit may isang anino ng isda ang nauna kay Wade. Hindi makapaniwala si Wade sa nangyari. Ang isda naman ay tila bang umingisi pa. Ang isdang ito ay isang uri ng mystic fish. Sa mundong ito, may ilang hayop na nagbabago sa ilalim ng impluwensya ng espesyal na enerhiya, nagkakaroon ng mga di pangkaraniwang katangian. Ilan sa mga halimbawa nito ay higanting alakdan, 2 ulong pating na may matatalas na ngipin, at mga balyenang may bakal na palikpik. Napansin ni Wade na mayroong 2 mystic fish. Masaya si Wade dahil bihira lamang makita ang mga isdang ito. Ngunit mabilis na lumangoy palayo ang 2 isda. Kaya naman ay inutusan agad ni Wade si Gator na hulihin yung isa, at siya naman ang bahala sa isa pa. Bumalik si Gator sa kanyang orihinal na laki, at hinabol ang isda. Hinabol din ni Wade ang isa pang isda. Napagtanto ni Wade na sana ay nagdala siya ng lambat. Ginamit niya ang natutunan niyang kapangyarihan upang mapabilis ang langoy. At nang malapit na siya sa isda, ay kinulong niya ito sa maliwanag na tubig, dahilan upang hindi ito makagalaw. Agad naman itong hinuli ni Wade. Pero bago pa siya makapagdiwang, may mas malakas na nilalang ang biglang gumalaw sa kailaliman. Agad na inilagay ni Wade ang isda sa kanyang basket, baliwala sa kanya ang isang higanting galamay sa likuran. Biglang pumulupot ang galamay sa katawan ni Wade. At hindi alam ni Wade kung ano ang nangyayari. Gamit ang galamay, ay ibinagsak si Wade sa buhangin ng higanting halimaw. Sa mukha ng dugo si Wade. At sa harapan niya ay isang napakalaking halimaw, na tila ba isang dragon.
Hindi makapaniwala si Wade sa kanyang nakikita. Narinig niya na mayroon daw napakalaking hito sa ilalim ng ilog na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makasagupa ito ngayon. Napansin ni Wade na may ginagawang pag-atake ang higanteng hito, kaya naman ay ginamit niya agad ang water flow control upang pigilan ito. Nagulat ang hito sa pag-atake ni Wade. Ngunit agad naman itong ginamit ang mahahaba nitong galamay upang atakihin si Wade, at napagtanto ni Wade na matalino ang hitong ito. Napansin niya rin itong tumatawa. Ngunit ang hindi nito alam, ay may isang sampal ang papalapit sa mukha nito. Sa isang iglap ay tumilapon ang hito dahil sa buntot ni Gator. Hindi hinayaan ni Gator na magpahinga ang hito, at kaagad niya itong kinagat sa leeg. Ginamit ni Wade ang pagkakataong ito upang paamuhin ang higanteng hito. Ginamit niya ang Blood Command Seal, at buong akala ni Wade ay magiging madali lamang na paamuhin ang halimaw. Ngunit hindi pala. Binalaan si Wade ng system na itigil kaagad ang ginagawa niya, sapagkat delikado ito, dahil masyado nang pagod ang kanyang isipan. Ngunit hindi sumuko si Wade at nagpatuloy pa rin. At kalaunan ay nagbago na ang mga mata ng hito. Bumalik si Wade sa kanyang bangka, at napahinga ng malalim. Hindi niya inasahan na napakalakas pala ng pag-iisip ng hitong iyon, at muntik na siyang mawalan ng kontrol. Subalit nagtagumpay pa rin siya. Napansin ni Wade na napakataba ng hito, kaya naman ay pinangalanan niya itong Chunky. Katulad ng buwaya, lumiit din ito sa anyong mataba at pabilog upang makatipid sa enerhiya, at may potensyal itong mag-evolve bilang isang tigerhead whale. Sa wakas, bumalik siya upang suriin ang kanyang nahuli. At sigurado nga, nahuli rin ng buwaya ang pangalawang espiritual na isda. Bilang gantimpala, hinimas niya ito sa ulo, nagpapasalamat sa kanyang tapat na alaga. Ikinatuwa naman ito ni Chunky, na tila ba ay may binabalak na hindi maganda. Ngunit niluto niya ang mystic fish dahil nagtataglay ito ng Watet Essence. Unang niluto ni Wade ang maliit na mystic fish, upang malaman kung gaano kadami ang water essence na taglay nito. Kalaunan ay buto na lamang ang natira. Nagdesisyon si Wade na itago ang sungay ng mystic fish bilang isang souvenir. Lumitaw ang system window, at hindi makapaniwala si Wade, na nagtataglay ng 18 water essence ang maliit na mystic fish. Napagtanto niya na kung ganito karami ang water essence ng maliit na mystic fish, ay siguradong mas marami ang water essence ng malaking mystic fish. Alam ni Wade na sa pamamagitan ng malaking mystic fish, ay siguradong mas lalakas siya lalo. Ngunit nagdesisyon siyang unahin muna ang pag-iipon sa pambayad niya sa martial arts school. Pero napagtanto niya, na siguro ay sapat na rin ang mga isdang ito bilang pambayad. Sa isang masiglang pamilihan sa lungsod ng Yixing, maraming tao ang abala sa pagbili at pagtitinda. Tahimik na naglalakad si Wade, dala ang kanyang basket habang sinusuri ang mga paninda. Nandito siya para ibenta ang kanyang espiritual na isda, tiyak na ito ang perpektong lugar para makahanap ng tamang mamimili. Habang naglalakad, napansin niyang maraming tao ang nagtitipon sa gitna ng kalsada. Akala niya ay may festival, ngunit nang makalapit siya, napagtanto niyang may lalaking nagtitinda ng isang uri ng mystic fish. Ang lalaking ito ay nagngangalang Chen Jiachang. Namangha ang mga tao sa isdang hawak ni Chen. Napagtanto ni Wade na si Chen ay nagtitinda rin ng mystic fish. Pero imbes na panghinaan ng loob, ay lalo lang siyang na-excite, ito ang perpektong pagkakataon. Kaya agad siyang sumiksik sa karamihan, sabik na makita kung anong klaseng isda ang nahuli ng lalaki. At syempre, hindi lang siya pumunta rito para manood. Sanay siyang gumamit ng diskarte. Mukhang pinagpala talaga ang isdaan sa Shangrao. Masiglang sabi ni Wade. Sa loob lamang ng isang araw, ay 2 mystic fish agad ang nahuli. Isang lalaki ang napakunot noo at sinagot siya. 2, isa lang ang mystic fish na nahuli ni Chen, kaya nang malapit na siya, ipinakita rin niya ang kanyang sariling huli upang makuha ang atensyon ng lahat. Sa halip na humanga, pinagtawanan lamang siya ng mga tao. Sinabi nilang hindi ito mukhang espiritual na isda, kundi isang pangit at depektibong nilalang na tanging isang baguhang mangingisda lamang ang huhuli. At bago pa niya namalayan, nagsimula na ang panlalait. Tawanan at pang-aalipusta. Walang awang pangungutya mula sa karamihan. Maging si Chen, ang tinaguriang dalubhasa sa espiritual na isda, ay nakangiti ng may pangmamaliit, waring natutuwa sa kahihiyan ni Wade. Ngunit sa gitna ng ingay ng pamilihan, isang malakas na presensya ang biglang dumating. Isang cultivator. Agad na nalipat ang atensyon ng lahat. Si Hu Chi,
ay isang iginagalang na maestro mula sa paaralan ng Yang. Dahil mas malapit si Chen, ay unang bumagsak ang tingin ng cultivator sa kanyang crimson bloodfish. Walang pag-aalinlangan, tinanong ni Hu Qi ang presyo nito. Alam ni Chen kung gaano kataas ang estado ng cultivator, kaya imbes na siya mismo ang magpresyo, hinayaan niya itong magbigay ng alok. Mabilis na nagpasya si Hu Qi, bibilhin ko ito sa halagang 150 wen. Sa sandaling narinig iyon, hindi napigilan ni Chen ang magulat, sapagkat ang halagang iyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Biglang sumingit si Wade, Master Hu, mayroon din akong benebentang mystic fish. Muling napuno ng tawanan ang paligid. Walang hiya ka talaga Wade, sigaw ng isa. Ang pangit-pangit ng isda mo, tapos ibebenta mo pa. Subalit natahimik sila nang mapansin ni Master Hu ang isda ni Wade. Agad niyang tinukoy ang isda bilang isang horned pomfret, isang bihira at napakahalagang mystic fish. At nang walang pag-aalinlangan, ay inalok ni Hu Qi na bilhin ang isda ni Wade sa halagang 325 wen, higit na mas mataas kumpara sa presyo ng isda ni Chen. Nang marinig ng mga taong naruroon ang presyo ng isda ni Wade, ay hindi sila makapaniwala. Ang perang iyon ay mas malaki pa sa naiipon ng isang pamilya sa buong buhay nila. Maging si Chen, na kanina lang ay nagmamayabang, ay tuluyang natameme. Kahit anong kaiabangan niya, hindi niya matatakpan ang katotohanang natalo siya ni Wade. Pero sa halagang ito, ang pagkagulat ng mga tao ay napalitan ng inggit. Isang lalaki pa nga mula sa karamihan ang nagbitiw ng pailalim na banta. Kunwari biro lang, pero halatang may masamang hangarin. Si Chen naman ay natahimik na lamang, at malungkot na umalis. Alam niyang wala nang interesado sa kanyang isda. Bago pa niya iabot ang kanyang isda kay Hu Qi, ay naisip ni Wade na sulitin ang pagkakataon. Nagtanong siya kung bakit mas mataas ang presyo ng kanyang mystic fish kumpara sa mystic fish ni Chen. Sa kabutihang palad, maganda ang mood ni Hu Qi kaya ipinaliwanag niya ito. Ayon sa kanya, ang horned pomfret ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng espesyal na gamot. Hindi lang ito basta pampalakas, ito ay ginagamit rin upang mapalakas ang essence at pinuhin ang enerhiya ng isang cultivator, tinutulungan silang lampasan ang hadlang sa kanilang pagsasanay. Bukod dito, nakakatulong ito sa mga cultivator na mag-breakthrough sa blood stagnation. Malapit na akong mag-breakthrough kaya kailangan ko ito ngayon. Natuwa si Wade at agad niyang ibinigay ang isda. Dahil dito, ay lumawak ang pananaw ni Wade. Akala niya, ang espiritual na isda ay simpleng paraan lang upang kumita ng pera. Ngunit ngayon, nalaman niyang may mas malaking gamit ito sa mundo ng cultivation. Mabuti na lang at hindi ko itinapon ang sungay ng maliit na mystic fish na kinain ko kanina, isip niya. Kalaunan ay dumating na ang hapon, at sa isang madilim na eskinita, binilang ni Wade ang kanyang pera. Habang nagbibilang, ay may napansin siyang anino. Paglingon niya, ay nakilala niya na si Lilibo pala ito. Narinig niya ang mga nangyari sa pamilihan at nagpunta upang batiin siya sa kanyang tagumpay. Labis itong ipinagmamalaki ng kanilang nayon. Nagpasalamat naman si Wade, lalo na sa pagdala ni Lilibo sa pinuno ng kanilang nayon noong kailangan niya ng tulong. Pero syempre, bilang matalik na kaibigan, hindi pinalampas ni Lilibo ang pagkakataong magbiro. Kung talagang nagpapasalamat ka, edi bigyan mo ako ng pera, tukso niya. At syempre ay hindi siya pinansin ni Wade. Sa halip ay tinanong niya si Lilibo kung magkano ang bayad para makapasok sa martial arts school ng Yang clan. Sumagot si Lilibo na tamang-tama at papapasukin din siya ng kanyang ama sa martial arts school ng Yang clan, kaya naman ay alam niya kung magkano ang bayad. Ayon kay Lilibo, ang pangunahing bayad sa pagpapatala ay 350 wen, pero kung gusto ng tirahan at pagkain, ay dagdag na 500 wen ang kailangan. Samantala, kung gusto namang isama ang medicinal bath, ay aabot ito ng 1,000 wen. Isinaad ni Lilibo na mas mahal nga ang bayad kumpara sa ibang martial school, ngunit natural na lang ito dahil mas malakas ang martial arts school ng Yang clan. Napag-isip-isip ni Wade na sa pamamagitan ng kinita niyang pera ngayong araw na 325 wen, at 130 wen noong mga nakaraang araw, ay mayroon na siya ngayong 450 wen. Ikinatuwa ito ni Wade, kaya naman ay inanyayahan niya si Lilibo na sabay na silang mag-enroll bukas. Sumang-ayon naman si Lilibo sa alok ni Wade. Biglang may narinig si Wade na nagsalita sa kanyang isip, na may natagpuan daw ulit na mystic fish ang kanyang mga alaga. Balik naman sa manor ng pamilyang Zhao, ay makikita si Butler Zing na magalang na nakikipag-usap sa isang misteryusong lalaki. Isinaad niya na ang pagkawala ng matanda ay konektado kay Wade. Subalit sinabihan siya ng misteryusong lalaki na huwag siyang istorbuhin dahil lamang sa mga walang kwentang bagay na yan,
at si Butler Zing na daw ang bahala rumasalba sa problema. Natahimik na lamang si Butler Zing. Kinagabihan, sa katahimikan ng ilog, si Wade ay abala sa pagluluto ng isda. Si Gator naman ay chill na chill lang. Habang sumasabay ang usok sa malamig na hangin ng gabi, kitang-kita kung gaano kasarap ang nilutong isda ni Wade. Isang higup, at mapapamura ka talaga sa sarap. Nang makita ito ni Gator at Chunky, ay hindi nila mapigilang maglaway. Dahil dito, hindi na rin niya matiis at binigyan niya ng pagkain. Sina Gator at Chunky. Pero bakit kailangan sa ilog niya pa talaga papakainin yung dalawa? Pwede naman sa mangkok. Ang nilutong isda ni Wade ay isa palang mystic fish, kaya naman ay nakakuha siya ng 24 na water essence. Malaki ang kanyang pasasalamat kina Gator at Chunky dahil sila ang nakahuli ng mystic fish na ito. Dahil dito, ay napagdesisyonan niyang oras na para muling mag-upgrade. Binuksan niya ang kanyang system at ginamit ang naipon niyang water essence upang palakasin pa ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng upgrade, sinubukan niyang gamitin ang water control kay Chunky, at napansin niyang mas lumakas ito. Hindi lang iyon, napansin din niyang bumaba ang requirements para sa evolution ni Gator at Chunky. Napagtanto niya na ito ay dahil sa kinain nilang mystic fish. Ito ang panibagong system ni Wade. Basahin mo na lang kapatid para mas maunawaan mo. Ang kalderong tubig ay mas mahalaga pala kaysa sa inakala niya, kaya nagsimula siyang magtanong tungkol sa pinagmulan nito. Likha ba ito ng kalikasan o bunga ng isang mas makapangyarihang nilalang? Ang sagot ay maaaring nasa loob mismo ng kaldero. Kaya tinawag niya ito upang pag-aralan ng mas mabuti, at sa kanyang pagtataka, may isang bagay siyang napansin. May nakaukit na anyo ng isang unggoy sa isang gilid, ngunit sa kabila nito ay isang may pakpak na dragon, kasabay ng iba pang misteryosong nilalang, isa na may ulong tao at katawan ng ahas, pati na rin isang tang nakatalukbong ng kapa. Maaaring ito ang susi upang matuklasan ang tunay na lihim ng kaldero, ngunit sa ngayon, pawang hinuha lamang ito. Ayaw niyang mahulog sa patibong ng labis na pag-iisip. Kailangan niyang manatiling nakatuon sa mahalagang bagay, at iyon ay ang pagpasok niya sa martial arts hall ng Yang Clan, bago pa siya guluhin ng pamilyang Zhao. Kinaumagahan, si Wade at Lilibo ay nasa isang karwahe patungo sa bayan ng Pingyang. At sa totoo lang, ay nagsisimula ng magsisi si Wade na isinama niya si Lilibo. Punong-puno ng saya si Lilibo, napakaingay niya, kahit si mamang driver ay tinatanong niya ng kung ano-ano. Napangisi na lamang si Wade, dahil sobrang sigla ni Lilibo. Pagdating nila sa bayan ng Pingyang, ay bumaba sila at nagpaalam kay mamang driver. Ang bayan ay isang masiglang sentro kung saan nagtitipon ang mga tao mula sa iba't ibang nayon upang makipagpalitan ng kalakal. Punong-puno ang lansangan ng mga tao, puno ng pag-uusap, sobrang daming bagay ang maaaring makita. Kaya bago sila magpa-enroll ay naglibot muna sila at nag-enjoy. Kumain sila ng siopaw. Si Wade ay chill lang habang kumakain, ngunit si Lilibo ay halos mabulunan dahil sa bilis kong kumain. Nakakita sila ng isang taong gumagawa ng mga laruan, at namangha sila sa galing nito. Natakot naman sila sa ginagawa ng dalawang ito. Napapa-array na lamang ako sa nakikita ko. Samantala, sa isang eskinita, habang abala ang dalawa sa paglilibot, ay may isang pangkat ng kalalakihang may binabalak na masama. Kanina pa nila binabantayan ang pera ni Wade, at ang totoo, balak na nila itong nakawin nung isang araw pa. Ngunit nang marinig nilang papunta si Wade at si Lilibo sa Yang Martial Arts School, ay naisip nilang may mas malaking oportunidad sa kanilang harapan, 2 supot ng pera sa halip na isa. Ang ideyang iyon lamang ay sapat ng magpatulo ng kanilang laway. Kahit ipagbili pa nila ang kanilang mga asawa, hindi sila makakakita ng ganitong halaga ng kayamanan, kaya hindi nila kayang palampasin ang pagkakataong ito. Gayunpaman, may ilan sa kanila ang nag-atubili. Sa dami ng perang iyon, madali silang mapapasama sa listahan ng mga wanted ng mga opisyal sakaling mahuli sila. Ngunit agad na pinatigil ng kanilang pinuno ang kanilang pag-aalinlangan, sinabing hindi na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Siya na mismo ang bahala sa mga bangkay. At saka naman, sino ba ang makakaalam? Siguradong dadaan ang dalawang iyon sa pinakamalapit na daan patungo sa paaralan. Isang perpektong lugar para sa isang bitag. At gaya ng kanilang inaasahan, dumaan nga ang dalawa. Nakita nilang papalapit na sina Wade at Lilibo. Wala silang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Habang naglalakad, tinanong ni Lilibo si Wade, ilan kaya ang kaya kong labanan pagkatapos ng training? Sumagot naman si Wade na hindi niya alam.
Sa isip ni Wade ay hindi rin niya alam kung gaano karami ang kaya niyang labanan. Sa isang iglap, lumitaw ang grupo, hinaranggan ang kanilang daraanan, at mayabang na ngumiti. Malinaw ang kanilang pakay, at ito ay ang pera. Dalawa lang ang pagpipilian ni na Wade at Lilibo, ibigay ito ng kusa o mamatay sa gilid ng daan. Tumawa pa ang mga magnanakaw habang sinasabi ito, na para bang isang biro lang ang lahat. Sa kasamaang palad para sa kanila, maling tao ang kanilang tinakot. Dahil si Wade ay hindi natawa. Sa halip na matakot, si Wade ay napangisi pa nga. Kung ganoon nga ang gusto nila, ay bakit hindi nila gawin? Kung sabik silang maglibing ng mga tao sa gilid ng daan, ay masaya niyang pagbibigyan sila. At sa halip na pera, ay isang matinding kamao ang kakainin nila ngayon. Ikinagalit ito ng siga at sumugod ang leader kay Wade, handa siyang suntukin. Subalit mas mabilis si Wade, at pinakain niya agad ito ng malinamnam na suntok sa muka. Isa pang kalaban ang palihim na sumugod mula sa likuran, pero napansin ito ni Wade. Mabilis siyang lumingon at binigyan ng lalaki ng isang matinding siko sa mukha. Napasuka ito ng dugo at hinawakan niya ang ulo nito. At itinapon sa isa pa nilang kasama. Hindi makapaniwala ang isa pang lalaki sa kanyang nasaksihan, ngunit bago pa siya makapag-isip, isang kamao ang papalapit sa mukha niya. Sa isang iglap, ay nakabaon na ang kanyang ulo sa semento, at tanging leeg na lamang niya ang nakikita. Hindi man lang sinadya ni Wade na ganoon kalakas ang tama. Maski siya nagulat, pati na rin ang kanyang kaibigan. Ito ang una niyang totoong laban mula nang lumakas siya, at wala nang duda, kasabay ng pag-usbong ng kanyang kakayahan, ay tumaas din ng husto ang kanyang pisikal na lakas. Habang pinagmamasdan ang nangyari, hindi napigilan ng kaibigan niya ang pagtataka. Tangina Wade, paano ka naging ganito kalakas? Tanong ni Lilibo, hindi maitago ang pagkagulat. Sa lakas mong yan, kailangan mo pa ba ng master? Tanong ni Lilibo. Sa buong panahon na kilala niya ito, hindi niya kailanman nakita ang ganitong uri ng kapangyarihan. Pero dahil hindi pwedeng sabihin ang totoo, ay nagkibit-balikat lang si Wade at nagbigay ng pinakawalang kwentang palusot, na siya raw ay isang henyo sa simula pa lamang. Wala na silang oras para magtagal pa roon, malapit na silang mahuli sa klase. Siyempre, hindi naman naniwala ang kaibigan niya sa palusot na iyon. Pero kung ayaw pa ni Wade na magsabi ng totoo, sige lang, hindi na muna niya ito pipilitin. Pagdating nila sa Martial School, agad silang sinalubong ng isang lalaki. Ako si Ziyang Changsong. Pwede niyo akong tawaging Senior Brother Ziyang. Magalang naman siyang binati ni Wade at Lilibo. Ngumiti si Brother Ziyang at sinabing, sumunod kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa inyong instructor. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya na ang magiging guro nila ay si Senior Brother Hu, isang disipulo ni Master Yang. Biglang nanlaki ang mata ni Wade nang marinig ang pangalan, isinaad niya na si Senior Brother Hu ang bumili ng isda niya. Napansin ito ni Hu kaya ipinaliwanag niyang nakilala na niya ang junior na ito dati. At dahil sa munting pagkakataong iyon, natuwa si Ziyang. Nangangahulugan kasi ito na hindi na nila kailangang dumaan pa sa mahahabang pagpapakilala at maaari na silang dumiretso sa tunay na layunin nila. At kaya naman, natapos agad ang mga formalidad. Simula ngayon, sila ay nasa ilalim na ng gabay ni Senior Brother Hu, at ngayong gabi, maaari silang manatili sa Martial Hall. Matapos ayusin ang lahat, nagpasalamat sila kay Ziyang at formal na nagbigay galang kay Senior Hu, na tinanggap naman ang kanilang respeto, pero nilinaw niyang wala siyang panahong sayangin. Abala siyang tao, kaya nang hindi na nag-aksaya ng oras, inutusan niya silang sumunod upang masuri niya ang kanilang bone structure. Hindi nila inasahan iyon, kaya bahagya silang nag-alinlangan, na siyang ikinatawa ni Senior Hu. Huwag kayong mag-alala, ito ay paraan ko lamang upang matukoy kung anong landas ng cultivation ang bagay sa inyo. Bagong kaalaman ito para sa mga mangyan tulad nila Wade, pero hindi papayag si Wade na manatili siyang ignorante. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong si Senior Hu tungkol sa cultivation na tinutukoy nito. Buti na lang at likas na guro si Hu, kaya agad niyang ipinaliwanag. Ang martial arts ay nahahati sa 4 na yugto, Skin Realm, Flesh Realm, Bone Realm, at Blood Realm. Ang Skin Realm ay nagpapatigas ng katawan na parang ox, pinapalakas ang balat at nagdaragdag ng depensa. Ang Flesh Realm naman ay nagpapalakas ng mga kalamnan. Kaya kayang buhatin ng isang tao ang isang matipunong lalaki gamit ang isang kamay. Ang Bone Realm ay naglalabas ng kapangyarihan ng walang habas, kaya posible ng durugan ng bato at hatiin ang mga monumento.
Ang Blood Realm ang huling yugto ng refinement, pinapahusay ang bawat aspeto ng katawan. Sa pinakapayak nitong anyo, ang martial cultivation ay tungkol sa isang bagay, at ito ay refinement. Ngunit para sa ordinaryong tao, may hangganan ito. Upang lampasan ang limitasyong iyon, may dalawang mahalagang bagay na kailangan, at ito ay ang teknik at gamot. Kita ni Hu na puno ng katanungan ang kanyang mga junior, kaya nagbigay siya ng halimbawa. Ipinaliwanag niya na ang Three Fist technique ng Yang Martial Hall ay isang uri ng teknik. Ang isang cultivator ay maaaring umakyat na parang naglalakad sa hagdan, ngunit ang landas na iyon ay matarik at delikado. Upang mas mapabilis at mapatatag ang pag-akyat, kinakailangan ng isang gabay, at ang gabay na iyon ay ang gamot, katulad ng bullhorn pomfret na ibinente sa kanya ni Wade. Ang isdang iyon ay isang halimbawa ng yamang kinakailangan ng mga cultivator para sa kanilang refinement. Dahil dito, isang realisasyon ang biglang dumating kay Wade, isang bagay na lubos niyang ikinagalak. Kasama ang kanyang mga alagang hayop, hindi magiging problema sa kanya ang pagkuha ng mga gamot na ito. Parang nakatakda na ang kanyang magandang kapalaran. Kitang-kita ni Senior Hu sa kanilang mga mukha na ang isipan nila ay abala na sa pag-iisip ng mga paraan upang mapakinabangan ang bagong kaalaman na ito. Pero bago pa sila masyadong madala, pinaalalahanan niya sila na huwag magmadali. Ang daan ng martial arts ay mahaba, at ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Dapat nilang ituon ng pansin sa bawat hakbang ng paisa-isa. Nagpasalamat si Wade sa paliwanag ni Brother Hu, at sinabihan niya rin si Brother Hu na suriin na ang kanilang bone structure. Habang sila ay payapang nag-uusap, isang pangkat ng mga lalaki ang nakatambay sa di kalayuan na pinagmamasdan si Wade. Pinamumunuan ito ni Hu Yankai, isang disipulo mula sa parehong sekta. Third Young Master, sila ba yung tinutukoy mo? Sumagot naman ang Third Young Master na sila nga ang tinutukoy niya. At kung mapatalsik mo silang dalawa mula sa martial school na ito, ay tatuparin ko ang kahilingan mo, wika niya. Ang Third Young Master na ito ay nagngangalang Zhao Zuyuan mula sa makapangyarihang pamilyang Zhao. Noong nakaraan, makikitang nakikipag-usap si Butler Zing sa isang misteryusong lalaki, isinaad niya na si Wade ang perpektong material upang gawing elixir sapagkat siya ay wala ng magulang at kasing edad rin ng Third Young Master. Sumagot ang misteryusong lalaki na magandang pagkakataon nga ito sapagkat ang Third Young Master ay lamaking mahina ang pangangatawan, at mahirap gumawa ng elixir mula sa taong kasing edad niya. Sumang-ayon siya na si Wade nga ang perpektong material upang gawing elixir, subalit narinig niya na papasok daw si Wade sa martial school ng Yang clan, at dahil dito ay mahihirapan silang hulihin si Wade. Sumang-ayon si Butler Zing at nagpaalam ng umalis habang itinapon ang isang piraso ng papel. Narinig itong lahat ng Third Young Master. Pinulot niya ang papel kung saan nakalagay ang muka ni Wade. Tiningnan niya itong mabuti at isinaad na kailangan niya ng elixir upang gumaling ang kanyang mahinang pangangatawan, at kung sino man ang haadlang sa kanya ay siguradong mamamatay. Samantala, natapos na nina Wade at Lilibo ang pagsusuri ng kanilang buto, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Lilibo sa katotohanang si Wade ay may top tier na estruktura ng buto habang siya mismo ay nasa mid-high tier lamang. Kaya naman, kahit alam niyang hindi iyon totoo, naisip niya na baka dinaya ang pagsusuri. Sa buong buhay niya, naniwala siyang sila ni Wade ay magkapantay, pero ngayon, parang lang siyang pangalawang karakter sa kwento ng kanyang matalik na kaibigan. Sumagot si Wade na siguro ay ito ang tinatawag na talent sapagkat sabi niya ay isa nga siyang henyo. Hintayin mo naman ako, sigaw ni Lilibo, bilasan mo at pupunta na tayo sa training ground. Sagot ni Wade. Sa puntong iyon, papunta na silang dalawa sa training grounds nang biglang may makaharap silang isang pamilyar na mukha, si Chen Jia Chang, ang parehong lalaking kalaban ni Wade sa pagbebenta ng spirit fish noong nakaraang araw. Pero sa paraan ng pagharap ni Lilibo kay Chang, ay halatang may malalim silang alitan, higit pa sa alam ni Wade. Kita agad ang tensyon sa pagitan nila, at sa loob lamang ng ilang segundo, para bang malapit nang sumabog ang gulo. Siyempre, hindi maaaring hayaang lumala ang sitwasyon, kaya agad na namagitan si Wade bago pa tuluyang magkainitan ang dalawa. Matapos hamupa ang tensyon, ay binati niya si Brother Chang. Ang lalaking ito ay sa Tagayiksing din, siya ay 2 taong gulang na mas matanda kay Wade. Kilala siya sa nayon bilang isang expert na mangingisda at may maayos na relasyon sa dating may-ari ng katawan ni Wade. Tinanong ni Wade si Chang kung narito siya upang mag-aral ng martial arts, at agad naman itong kinumpirma ni Chang. Isinaad niya na sa mundong ito, ay importante na malakas ka, isinaad niya na ibinente niya ang lahat ng isdang nahuli niya upang makapasok sa martial school.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Wade at inimbitahan si Chen na sumama sa kanila, lalo na't nagtuturo na si Senior Hu sa training grounds, at hindi nila kayang palampasin ang pagkakataong iyon. Sa training ground ay maraming mga lalaki ang nagsasanay. Makikita din natin si Lilibo na mukhang natatae na habang nakasquat kasama ang dalawa na halatang nahihirapan rin. Kalaunan ay pinatigil na sila ni Master Hu, sinabihan silang magpahinga at itutuloy nila ang pagsasanay mamayang hapon. Napasandal na lamang ang tatlo sa malaking puno. Ang matinding hirap ng pagsasanay ay malayo sa inaasahan nila at habol-habol ang hininga nila sa sobrang pagod. Sa puntong ito, seryosong pinag-iisipan na ni Lilibo kung titigil na siya. Sa isip niya, hindi siya ginawa para sa ganitong klase ng pagpapahirap, at syempre, nang marinig ito ni Chang, malakas siyang tumawa at agad na tinawag na mahinang nilalang si Lilibo. Ngunit hindi pa sila tuluyang nakakabawi ng biglang. Dumating ang problema, si Yang Kai at ang kanyang mga alip-ores. Agad silang nang asar at nagpakita ng kay-abangan, para bang sila ang nagmamay-ari ng lugar. At may gana pa silang humingi ng 100 coins bilang donasyon, na para bang may karapatan silang magpataw ng bayad para manatili sa sekta. Dahil dito, handang-handa nang sumugod si Lilibo. Kahit alam niyang mas mahina siya sa kanila, hindi na niya iniisip iyon. Ang gusto lang niya ay maibigay ang isang malakas na suntok sa isa sa mga hinayupak na ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, pinigilan siya ni Chang. Alam nitong ang pakikipaglaban sa ganitong sitwasyon ay hindi lang basta kapahamakan para sa kanila kundi magdadala rin ng gulo kay Senior Hu, na hindi nila kayang bigyan ng dagdag na problema. Kahit si Wade ay nag-alinlangan. Hindi siya ang tipo na umaatres sa laban, pero hindi rin siya sigurado kung kaya niyang harapin ang tatlong cultivator ng sabay-sabay. At syempre, sinamantala ito ni Yang Kai. Mayabang niyang ipinahayag na malapit na siyang mag-breakthrough sa skin barrier, na ibig sabihin, ay gusto niyang gamitin sila Wade bilang practice. Alam ni Wade na hindi ito patas na laban. Kung may ilog lang sana na malapit, maaari siyang lumaban ng patas, pero sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na matatalo sila. Sa kabutihang palad, ay bumalik si Senior Hu upang tingnan ang mga baguhan at agad niyang pinutol ang gulo bago pa lumala. Hindi lang niya pinigilan ang away, kundi pinatawan din niya ng parusa si Yang Kai at ang kanyang mga alip-ores para sa kanilang asal, dahilan upang lalong lumalim ang galit nila kay Wade at sa kanyang grupo. Bago sila umalis, nagbitiw pa sila ng mga banta, pero hindi ito nagustuhan ni Senior Hu. Pakyok ang kupol kasabi ni Lilibo. Subalit sinuwi siya ni Chen na walang silbi ang murahin sila ng patalikod. Habang paalis ang grupo ni Yang Kai, ay may narinig si Wade gamit ang kanyang mental na koneksyon sa kanyang mga alaga na talagang ikinabahala ni Wade, may kalaban daw sa lawa. Hindi ito ang inaasahan ni Wade, lalo na't ang Lotus Pond ang kanyang pangunahing lugar upang lumakas. Walang paraan na hahayaan niyang may mangyari rito. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, mabilis niyang sinabi sa iba na may kailangan siyang asikasuhin at uuwi muna siya sa hapon, at agad siyang tumakbo palabas. Lumipas ang ilang sandali at pagsapit ng gabi, naglalakad-lakad sina Lilibo at Chang sa loob ng sekta nang mapaisip si Lilibo kung bakit hindi pa bumabalik si Wade, at syempre, hindi pinalampas ni Chen ang pagkakataon na asarin siya, tinutokso niyang parang isang kasintahan si Lilibo. Agad naman itong ikana-inis ni Lilibo at nagbadiyang magtalo ang dalawa, ngunit bago pa sila tuluyang mag-away, isang biglaang palakpakan ang pumukaw sa kanilang atensyon. Si Yang Kai, kasama ang kanyang grupo ang lumitaw, at sa itsura pa lang nito, mukhang handa na niyang tapusin ang kanyang sinimulan kanina. Samantala, dumating na si Wade sa lawa, nakasakay siya kay Gator na para bang siya ay si Aquaman. Pero may kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang tamad na buwaya at si Chunky, na halos kasing lakas ng isang skin realm na mandirigma, ay natakot ng gusto at nagpadala sa kanya ng babala. Ang kalaban nila ay hindi isang pangkaraniwang halimaw. Pagdating sa lugar kung saan huling nakita ang halimaw, wala siyang nakita, maliban sa mga bakas ng pagkawasak na iniwan nito. Base sa pinsalang nagawa, ay napakalaki ng nilalang. Kailangan niyang hanapin ito bago pa ito muling umatake. Para magawa iyon, kailangang gamitin niya ang bawat hibla ng kanyang enerhiya, kaya agad niyang ibinalik sa kanilang orihinal na anyo ang kanyang mga alagang hayop at ginamit ang Aquavision. Sa kabutihang palad, matapos niyang mapalakas ang kanyang fusion level, ay lumawak ang kanyang kakayahang makakita sa ilalim ng tubig. Sa ganitong paraan, ay mas madali na para sa kanya ang pagsubaybay sa halimaw. Pero nang matunte niya ito, ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Masyado niya itong minaliit.
Ang halimaw na ito ay para bang lumabas mula sa mundo ng Aquaman, isang dambuhalang alimango na mas malaki pa kaysa sa pinagsamang sukat ng kanyang dalawang alaga. Sa ganitong laki, dapat ay mayroon na itong sariling pag-iisip. Ayon kay Instructor Who, anumang halimaw na lumagpas sa skin realm ay tinatawag ng spirit beast, kaya malamang, nasa antas na ito ang alimango. Pero hindi rin naman ito maaaring masyadong malakas, dahil kung ganoon, hindi sana nakatakas ang kanyang tamad na buwaya at si Chunky. Pero hindi ibig sabihin noon na madali itong talunin. Kaya napaisip siya kung dapat ba nilang labanan ito ngayon. Wala ito sa plano niya, ngunit kung may natutunan siya sa buhay, iyon ay ang hindi lahat ng bagay ay sigurado. Ang tadhana ay binabago ng mga hindi inaasahang pangyayari, at ang pinakamahalagang tagumpay ay madalas nagmumula sa panganib. Dati ay sinubukan ng matanda na agawin ang kanyang buhay, kaya naman ay namatay ito. Hindi niya hahayaang ang lawa, na kanyang teritoryo, ay maaga rin sa kanya. Kaya wala ng pagdadalawang isip, ay pupaligan niya ang halimaw. Ibinalik niya sa kanilang tunay na anyo ang kanyang mga alaga. At kahit nasa ilalim sila ng tubig, walang makakapagkaila kung gaano sila kaastig sa eksenang iyon. Para bang eksena mula sa isang pelikula. Balik naman sa lupa, ay walang sabi-sabi, sinimulan nilang bugbugin sina Lilibo na para bang mga punching bag lamang. Matapos magpakasawa sa pananakit, tumingin siya kay Chang at walang pakundangang tinanong kung nasaan si Wade. Pero walang balak si Chang na ipagkanulo ang kanyang kaibigan. Sa halip, pumulot siya ng pinakamalapit na bato at ihinampas ito sa pagmumukha ni Yang Kai. Sa kasamaang palad, ay tila babakal ang balat ng lalaki, ni hindi man lang ito natinag. Sa halip, mas lalo lang siyang nagalit. Mabilis niyang inapakan ang mukha ni Chang at pinadapa ito sa lupa, ipinapakita kung sino ang totoong may kontrol sa sitwasyon. Pero hindi pa siya tapos, gabi na at wala siyang balak magpigil, alam niyang may kaparusahan siya makukuha kung sisirain niya ang rules sa school, subalit hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Inutusan niya ang kanyang mga alip-ores na bantayan ang gate habang inaasikaso niya ang mas mahalagang bagay. Magsisimula pa lang sana silang lumayo nang biglang sumugod si Lilibo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi sapat ang kanyang lakas upang talunin si Yang Kai. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang braso at pinilipit ito na parang linabang damit, at ibinalibag siya sa lupa at pinigilan na parang may balak gawin sa kanya. Pero may mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin, at yun ay si Chang. Hindi lang basta, pambubugbog ang nasa isip ni Yang Kai, kundi isang marahas na parusa. Kung gusto ni Chang na maglaro ng madumi, ay handa siyang sumabay. Ngayong gabi, gusto niyang malaman kung paano pa mag-eensayo si Chang kapag nawala ang isa sa kanyang mga mata. Walang magawa si Lilibo kundi ang panuuri ng kanyang kaibigan na mawalan ng mga mata. Ngunit biglang may sumigaw ng tigil. Walang sinayang na oras si Wade, sumugod siya patungo sa alimango ng kasing bilis ng kidlat. Pero hindi naman basta tatayo lang ang halimaw at maghihintay na atakihin siya. Itinaas nito ang isa sa malalaking sipit nito, dinurog ang isang dambuhalang bato, at itinapon ito sa kanila na tila isang naglalakihang bala. Sa tindi ng bilis at puwersa, agad nitong napigil ang kanilang pagsalakay. Napagtanto ni Wade na kailangang unahin nilang sirain ang mga sipit nito. Kaya inutusan niya ang kanyang tamad na buwaya na kagati ng isa sa mga ito. Agad niyang ginamit ang kanyang water manipulation upang itali ang kabilang sipit ng alimango, binibigyan ng pagkakataon si Chunky. Subalit biglang samuka ng dugo si Wade at nawala ng kontrol. Dahilan upang makawala ang halimaw. Subalit sinunggaban ni Chunky ang isa sa mga mata ng halimaw at sabay na tinanggal ito. Natuwa ito ni Wade, pero sa halip na hamina, ay lalo lang naging mabangis ang alimango at nagwala ng husto, winuwasak ang paligid, kasama ang ilan sa mga mahalagang mystic herb ni Wade. At ikinagalit ito ng husto ni Wade, ngunit bago pa siya makaganti, ay biglang bumilis ang alimango, lumitaw sa harapan niya at pinatalsik siya ng ilang metro palayo gamit ang napakalakas na hampas ng sipit. Pero hindi siya basta-basta susuko. Hindi ngayon, masyado siyang galit para bumagsak. Kaya kahit masakit ang buong katawan, ay pinilit niyang bumangon, at handa siyang paslangin ang alimango. Ngunit alam ni Wade na hindi sapat ang kanilang mga pag-atake, kaya saglit siyang huminto upang suriin ang dambuhalang alimango, naghahanap ng kahit anong kahinaan nito. Gayunpaman, dahil malaya pa rin ang mga malalaking sipit nito, ay mahirap ang mag-focus. Kaya naman ay tinawag niya ang dalawa, at inutusan na pigilan ang mga simpit ng alimango. At doon niya napansin ang isang bagay,
Kahit sunod-sunod ang mga atake na natatanggap nito sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay agad nitong pinuprotektahan ang ilalim ng tiyan nito. Walang duda, iyon nga ang kahinaan ng alimango. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang tapusin ito sa isang iglap. Kaya inipon niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya, pinipiga ang tubig sa paligid upang bumuo ng puwersang pampabilis. Sa kanyang sibat, nilikha niya ang isang singsing ng tubig, at bawat isa ay magbibigay ng dagdag na bilis at lakas, pinapataas ng husto ang kakayahan nitong tumagos sa kahit ano. Ngunit dahil halos ubos na ang kanyang enerhiya, ay dalawa pa lang ang nagagawa niyang bilog, at nagsimula nang lumabas ang dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi na siya maaaring umatras pa. Ito na lamang ang huling pagkakataon niya. Binitawan niya ang sibat papunta sa higanteng alimango, at direktang tumama sa nakalantad na bahagi ng tiyan nito. Tulad ng inaasahan, mas malambot nga ang bahaging iyon kaysa sa natitirang katawan nito. Tuluyang bumahon ang sibat, utos mula sa isang panig hanggang sa kabila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wade ang matinding saya, ngunit wala siyang panahong magdiwang. Lubusan nang naubos ang kanyang lakas, at bigla na lamang bumigay ang kanyang katawan. Nawalan siya ng malay doon mismo. Nang magising siya, ay napansin niyang wala na siya sa ilalim ng tubig. Sa una, ay nalito siya, ngunit nang makita niya sina Gator at Chunky na nakapaligid sa kanya, ay agad niyang naunawaan ang sitwasyon, muli siyang sinagip ng kanyang mga alaga. Labis siyang nagpapasalamat, kaya iniabot niya ang kamay at pinagkalooban sila ng nararapat na haplos sa ulo. Subalit biglang bumigat ang pakiramdam niya, isang matinding sakit ng ulo ang damaloy sa kanyang katawan, isang babala na hindi na niya dapat abusuhin ang kanyang katawan. Habang pilit niyang inaangat ang sarili, may isang bagay na pumukaw sa kanyang mata. Sa una, hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit nang tiningnan niya ito ng mabuti, ay agad siyang natigilan. Ang napatay nilang alimango ay naroon mismo sa harapan niya. Labis siyang nagulat, hindi niya inakala na dinala ng kanyang mga alaga ang dambuhalang halimaw na ito sa ibabaw. Ngunit, sa totoo lang, hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte. Dahil ang dambuhalang alimanggong ito ay magbibigay sa kanya ng napakaraming water essence sa oras na kainin niya ito at siguradong napakasarap din itong kainin. Napakagatlabi siya, naglalaway sa ideya ng isang malaharing pagkain. Ngunit biglang naputol ang kanyang pangarap sa pagkain nang mapansin niyang itinuturo ni Gator ang kung anong nasa loob ng alimango. Natawa na lamang ako dahil para bang si Godzilla si Gator kapag nakatayo. Dagli siyang lumapit upang tingnan ito ng mabuti. Dito niya napagtanto na isang babaeng alimango pala ang kanilang napatay, at sa loob nito, nakapaloob ang isang kumpol ng mga itlog. Agad siyang napangiti, may bahagya siyang panghihinayang na hindi niya nagawang alaga ang dambuhalang alimango, dahil maaari sana itong maging isang napakalakas na kakampi. Ngunit ngayon, heto sa harapan niya ang isang bagong pagkakataon, maaari pa rin siyang magpalaki ng sarili niyang alimango. Ang problema nga lang, ay hindi siya maaaring maghintay ng matagal upang mapisa ang mga itlog. Maliit lang ang tsansa nilang mabuhay sa ganitong sitwasyon, at wala rin siyang panahon upang maging yaya ng mga ito. Kaya naisipan niyang gamitin ang kanyang Blood Dominion Talisman upang subukang puwersahang pabilisin ang ebolusyon. Kinuha niya ang isa sa mga itlog, iniukit dito ang marka ng kanyang kapangyarihan, at saka naghintay habang pigil ang paghinga. Sa una, wala siyang nakitang reaksyon. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa, iniisip na maaaring hindi ito gumana. Ngunit biglang gumalaw ang itlog. Ilang segundo lang ang lumipas ng isang maliit na sipit ang bumutes na agad na lumikha ng isang bitik. Maya-maya pa, tuluyan itong nabasag, at tumambad sa kanya ang pinakamaliit, ngunit pinakakaibig-ibig na alimango na nakita niya sa buong buhay niya. Kung akala mo ay cute si Gator o si Chunky, ay magbabago ang iyong opinyon dahil ang munting alimanggong ito ay sobrang cute. Ngunit huwag kang magpalinlang, ang maliit na nilalang na ito ay may kakayahang lumaki at maging isang hari ng mga alimango, katulad ng napatay ni Wade. Kalaunan ay niluto ni Wade ang dambuhalang alimango at agad na sinimulan itong kainin, at hindi lang ito basta masarap. Punong-puno ito ng water essence, at agad niyang naramdaman ang mga benepisyong hatid nito. Ang kanyang fusion rate ay biglang tumaas mula 10% hanggang 36.6%, isang bagay na tila imposible. Napakalaki ng pag-angat na ito, kaya't ang kapangyarihan ng Water Monkey sa loob niya ay lalong lumakas, na para bang papalapit na sila sa pagiging iisa. Maging ang mga likas na instinct at pakiramdam nito sa labanan ay dumadaloy na sa kanyang katawan, mas pamilyar kaysa dati, at ganap na ring gumaling ang lahat ng kanyang sugat.
Tahimik na namangha ang kanyang mga alaga habang pinapanood siyang nakatayo roon, balot ng umiikot na tubig, na para bang isa siyang bagong hari ng karagatan. At nang tuluyan siyang makibagay sa kanyang bagong lakas, ay hindi niya mapigilan ang matuwa sa resulta. Ang pisikal na paglakas ay isang bagay, pero ang dagdag na enerhiyang natamo niya ay ibang usapan. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang sariling blood energy. Kung tama ang turo ni Instructor Hu, nangangahulugan ito na malapit na siyang mag-breakthrough sa skin barrier, at baka malampasan pa niya ito. Ngunit alam ni Wade na hindi niya mararating ang lakas na ito kung wala ang kanyang mga tapat alaga, kaya tiniyak niyang ibahagi sa kanila ang natitirang karne ng alimango at mga itlog nito. Mapapabilis nito ang kanilang ebolusyon, at magiging mas madali ang mga susunod na laban. Hindi magtatagal ang pagiging sariwa ng karne, at bawat itlog ay naglalaman lamang ng 6 na water essence, hindi sapat para itago pa. Samantala, ang munting alimanggong nakapatong sa kanyang balikat, na pinangalanan niyang fist, dahil kasinlaki lamang ito ng kanyang kamao, ay hindi niya pinakain ng sariling uri nito, dahil masyado na iyong malupit. Sa kabila ng kanyang bagong lakas, ay alam niyang hindi dapat siya magpakampante. Nagbabadya pa rin ang banta ng pamilyang Zhao. Kung makakapag-breakthrough siya sa skin barrier sa loob ng 1 buwan, ay opisyal siyang magiging estudyante ng martial hall, at kapag nangyari iyon, ay hindi na siya maaaring galawin ng pamilyang Zhao. Dahil dito, ay handa na siyang bumalik sa sekta, at hindi na siya makapaghintay sa pagsasanay kinabukasan. Samantala, balik naman kay Yang Kai, isang tao ang sumuway na itigil ang kanyang ginagawa. Ang taong iyon ay si Lu Xiaohui, at wala siyang intensyon na hayaan ang sinuman na lumalabag sa mga batas ng martial hall. Ngunit imbes na umatras, ay napangiti pa nga si Yan Kai. Kahit pa kaharap niya ang isang instructor, alam niyang walang magagawa si Xiaohui upang pigilan siya dahil siya ay kumikilos sa utos mismo ng third young master ng pamilyang Zhao. Ikinagulat ito ni Xiaohui. Isinaad ni Yan Kai na ang isang asong tulad ni Xiaohui ay dapat alam ang kanyang lugar, at kung matalino siya ay mananatili siyang tahimik maliban na lamang kung gusto niyang iulat ni Yang Kai sa kanyang third young master ang kanyang pangingialam. Walang magawa si Xiaohui kundi ang manahimik. Mabilis siyang naging tampulan ng tawanan ni Yang Kai at ng kanyang alip-oras. Isinaad ni Yan Kai na kahit gaano man magpanggap si Xiaohui na disipulo ng Yang sect, ay alam pa rin ng lahat ang totoo, isa pa rin siyang tauhan ng pamilyang Zhao. Isinaad ni Yan Kai na kung hindi dahil sa pamilya Zhao na kumupkup sa kanya at sa kanyang ama, ay hindi siya makakapasok sa Yang sect. Bukod pa rito, ang kanyang ama ay nananatili pa rin sa ilalim ng bubong ng pamilya Zhao, kaya't walang tunay na pagpipilian si Xiaohui. Alam ito ni Yang Kai kaya walang magawa si Xiaohui kundi ang manahimik at magbulag-bulagan. Wala siyang nagawa kundi ang magpigil, habang sinusubok ang kanyang paninindigan at katapatan sa sekta. Ngunit sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi yumuko at mapait na humingi ng tawad. Para sa kanya, basta't ligtas ang kanyang pamilya, ay wala nang iba pang mahalaga. Ngunit syempre, mas lalo lang natuwa si Yang Kai, patuloy siyang tinukso, tinawag na isang duwag, na isang aso ng pamilya Zhao. Panay ang tawa nila kahit isa rin silang aso ng pamilyang Zhao. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kay-abangan. Isang talsik ng laway sa mukha ang tumama sa beautiful face ni Yan Kai. Napatawa na lamang si Chang sa kanyang ginawa, ngunit kahit gusto pa niyang lumaban, ay mahina na ang kanyang katawan. Napatawa na lamang si Yan Kai habang pinapahiran ang kanyang muka, hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Chang, at napagpasyahan niyang oras na upang magbigay ng leksyon. At walang pag-aalinlangan niyang inapakan ang kaliwang braso ni Lilibo. Dahilan upang mapasigaw si Lilibo sa sakit. Isinaad ni Yan Kai na kung walang pakialam si Chang sa sarili niyang kapakanan, ay ang kaibigan niya na lamang ang magdurusa bilang kapalit. At gumana nga ito, si Chang ay nagngangalit, ngunit kahit anong galit niya, ay wala siyang magawa kundi ang sumigaw. Na lalong ikinatuwa ni Yan Kai, kampante siya na hindi darating si Instructor Hu upang iligtas sila. Tiniyak niya na si Instructor Hu ay abala bago niya ginawa ang mga ito. Habang nagsasalita pa siya, ay isang walang malay na katawan ang lumipad sa ere, lumagapak sa lupa. Napalingon si Yan Kai halatang kinakabahan na siguro ay dumating si Instructor Hu. Ngunit nang lumingon siya, ay hindi instructor ang nakita niya kundi si Wade, na halatang puno ng galit. At nang dama po ang tingin ni Wade sa ginawa ni Yang Kai sa kanyang kaibigan, isang matinding galit na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Sumabog ang kanyang enerhiya, isinaad niya na bubunutin niya ang bawat ngipin ni Yang Kai. Habang nangyayari ang lahat ng ito,
ay may dalawang lalaki ang nakadapa sa may bubungan. Si Instructor Hu at ang Sect Master ay naroon na pala mula pa sa simula. Alam na nila ang plano ni Yang Kai noon pa, ngunit sa halip na makialam agad, ay ginamit nila ito bilang pagkakataong obserbahan ang kanilang mga disipulo, upang makita kung sino talaga sila kapag walang nakakakita. Ngunit sa kabila nito, hindi maalis kay Instructor Hu ang bigat ng kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ito, kung hindi sana siya naging masyadong abala sa pagdiriwang sapagkat nakapag-breakthrough na siya sa blood barrier, ay baka naiwasan ang lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang bagay ang tumatak sa kanya. At ito ay si Xiao Hui, hindi niya kailanman inakala na mananatili itong manood lamang habang nangyayari ang lahat ng ito. Ngunit bago pa niya mapag-isipan ito ng husto, ay biglang nagsalita ang Sect Master. Isinaad niya na naiintindihan niya kung bakit hindi tumutulong si Xiao Hui, sapagkat takot ito na may mangyayaring masama sa kanyang ama na nasa ilalim ng pamilyang Zhao, ngunit nilinaw niya na ang kaduwagang niya mismo ito ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-breakthrough sa blood barrier, sapagkat ang mandirigmang walang tapang ay walang buhay. Isinaad ni Instructor Hu na kailangan nilang pigilan ang gulo sapagkat kakapasok pa lamang ni Wade sa paaralan, kumpara kay Yan Kai na malapit nang mag-breakthrough sa skin barrier. Sigurado siyang hindi mananalo si Wade. Subalit may ibang opinyon si Master Yang, tiningnan niya si Wade ng puno ng interes at napahanga sa taglay nitong aura. Balik naman sa dalawa, hindi mapigil ang matawa si Yan Kai sa pagbabanta ni Wade. Subalit wala sa mood si Wade para sa katuwaan, nasa mood siya upang makipagsantukan. Mabilis siyang sumugod papunta kay Yan Kai, handang bunutin ang mga ngipin nito. Agad na sumigaw ng utos si Yan Kai sa kanyang mga tauhan upang harangin si Wade. Pero syempre ay hindi sila sapat, tinadyakan ni Wade ang unang lalaki palayo, iniwasan ang isang suntok, at pinalitan ito ng isang malinamnam na left hook. Pagkatapos ay iniwasan niya ang sipa ng matabang lalaki, magsasalita pa sana ito kay Wade, nang biglang nakatikim ito ng ginisang kamao. Napakalakas ng suntok na ito na nagpatalsak sa dalawang ngipin ng kawawang lalaki, ngunit wala siyang pakialam sa mga tauhan ni Yan Kai. Ang tunay niyang target ay si Yan Kai mismo, at handa na siyang tuparin ang kanyang pangakong bunutin ang ngipin nito. Subalit hindi man lang siya tinuring na banta ni Yan Kai, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang sinasabing mas malakas siya kaysa kay Wade. Isinaad niya na ang enerhiyang bomb alot sa katawan ni Wade ay nagpapakita lamang na papalapit pa lang siya sa skin barrier. Subalit sa kabilang banda, si Yan Kai ay malapit ng mag-breakthrough. Matalim ang naging titigan ng dalawa. At sa isang iglap ay nagsimula na ang laban. Sumugod si Yan Kai at bumitaw ng suntok, na agad namang hinarang ni Wade ng walang kahirap-hirap. Gumanti naman si Wade ng sarili niyang mga moves. Una ay isang malakas na sipa, pagkatapos ay isang malinamnam na suntok sa beautiful face ni Yan Kai. Pero hindi pa doon natapos si Wade, dahil may pangako siyang binitawan, at tiyak na tutuperin niya ito. Sinundan niya ng isang mabagsik na uppercut ang mahabang panga ni Yan Kai, isang walang habas na kombinasyon na nagpag-atres kay Yan Kai hanggang sa pagod at takot na lamang ang natira sa kanya. At syempre, hindi napigilan ni Wade ang matawa, kanina lamang ay napakayabang ni Yan Kai, tapos ngayon ay bagbog sarado na ito. Sinabihan siya ni Wade na hindi naman pala siya espesyal. Nang marinig ito ni Yan Kai ay hindi ito matanggap ng kanyang pride, kaya, sa isang iglap, ay inilabas niya ang isang itinatagong sandata, at walang pag-aalinlangang sinaksak si Wade sa buong katawan. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa para siguruhin ang pinsala. Habang ginagawa niya ito, ay sinigurado rin niyang ipaalala kay Wade na isa lamang siyang walang silbing ulila. At nang sumugod muli si Yan Kai para sa isa pang saksak, hinuli ito ni Wade gamit lang ang kanyang kamay. Sinabihan siya ni Wade na walang kwentang nilalang talaga si Yan Kai, at isang malupit na suntok ang lumipad papunta sa kanya. Isang suntok na nagpabagsak sa ulo niya sa lupa ng buong lakas na parang sasabog ito sa impact. Ang mukha ni Wade ay puno ng galit, at sa isang iglap, ang mayabang na si Yan Kai ay naging isang kaawa-awang duwag, gumagapang sa lupa at humihingi ng tulong. Tumingin siya kay Xiao Hui, nagmamakaawang pigilan si Wade, dinadahilan ng mga patakaran ng sekta, na bawal ang mga disipulo na makipaglaban sa isa't isa. Isang nakakatuwang pangyayari, lalo na't kakagawa lang din niya ng parehong bagay ilang segundo pa lamang ang nakakalipas. Pero tila iniisip naman talaga ni Xiao Hui kung dapat ba siyang makialam. Isa itong desisyong maaaring makaapekto sa kaligtasan ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, bago pa siya makagalaw, A6 nagpa siya na si Master Yang na tapusin ang laban, pinabagsak niya ang kanyang espada sa lupa, at sa isang sigaw,
naputol ang tensyon. Ipinahayag niya na ang 6 na sangkot sa kaguluhan, kasama si Yan Kai, ay itatapon palabas ng sekta, habang buhay na pinagbabawalang bumalik sa Marshall Hall. At para kay Xiao Hui, ipinasya ni Master Yang na siya ay ikukulong muna hanggang sa siya mismo ang magpasya sa kanyang kapalaran. At batay sa reaksyon ni Xiao Hui, alam niyang hindi iyon isang magandang hatol. Samantala, si Wade ay nanatiling nakaupo, tila natigilan, dahil nasa harapan niya ngayon ang maalamat na si Yang Dongxiong. Pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, sa dami ng gulong idinulot niya, ay siguradong tapos na ang kanyang pag-aaral sa sekta. Kaya nang tawagin ni Master Yang ang kanyang pangalan, ay yumuko na lamang siya, tinanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya alam na hindi galit si Master Yang, sa katunayan, ito'y humanga sa kanya, at sa halip na parusa, ay isang alok ang binigay nito, isang bagay na hindi niya inasahan, ang maging isang direct disciple mismo ni Master Yang. At syempre, nagulat si Wade. Sa isang saglit, naisip niyang baka nagkamali lang siya ng dinig. Ang suporta na matagal na niyang hinahanap, ang protecsyong pilit niyang inaabot, ay kusang dumating sa kanya. At hindi lang bilang isang ordinaryong disipulo, kundi bilang disipulo mismo ng maalamat na si Master Yang. Hindi niya ito kailanman inasahan. Dahil dito, ay sigurado na ang kanyang kinabukasan sa sekta. Makalipas ang ilang araw ay puno ng sigla at ingay ang manor ng pamilyang Yang. Kumalat ang balita na tinanggap ni Master Yang ang kanyang ikasyam na direktang disipulo, at hindi lang basta sino ito, kundi isang makisig at gwapong binata. Dahil dito, ang mga dalagang naninirahan dito ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa silid ni Wade, dala ang mga bagong kasuotan para ipasukat sa kanya. At kung papayag siya, ay handa pa silang tulungan si Wade na isuot ang mga ito. Ngunit hindi ganoon klaseng tao si Wade. Siya ay taong may prinsipyo at iginagalang ang babae, kaya naman ay magalang siyang tumanggi. At iginalang naman ng mga dalaga ang kanyang desisyon at masayang nagpaalam. Batay sa kanilang halakhak habang umaalis, ay mukhang plano lamang nilang tuksuhin si Wade sa simula pa lamang. Bagamat hindi sanay si Wade sa ganitong uri ng atensyon, ay sulit naman ito. 2 linggo na ang lumipas mula nang talunin niya si Yan Kai, at halos gumaling na ang kanyang mga sugat, pati na rin ang kanyang mga kaibigan, at ito ay salamat sa mga medicinal bath na ipinagkaloob ni Master Yang. Lubos siyang nagpapasalamat dito, hindi lang dahil sa paggaling, kundi dahil patunay ito na hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang guro, mga nakatatandang kapatid sa sekta, at higit sa lahat, ay may sumusuporta na sa kanya. At ngayon, oras na upang paghanda ng isang matinding paghihiganti laban sa pamilyang Zhao. Samantala, sa kabilang panig ng manor, halos hindi mapigil ni Senior Ho ang kanyang kasabikan habang muling ikinukwento ang tungkol kay Wade. Walang sawang pinuri niya kung gaano kahanga-hanga ang baguhang si Wade, na sa unang araw pa lang sa sekta ay natalo na niya ang isang taong malapit ng mag-breakthrough sa skin barrier. Ngunit sa puntong ito, ay tila nagsawa na ang iba sa pakikinig. Alam na nilang lahat na pambihira nga si Wade, dahil sa unang tingin pa lamang, ay pinili na siya mismo ni Master Yang. Ang lalaking berde ang buhok ay ang ika-4 na senior brother na nagngangalang Xu Zishuai, ang katabi niya naman ay ang ika-8 senior brother na nagngangalang Ziyang Changsong. Gayunpaman, si Zhou Xiaoqin, ang ika-5 senior sister, at ang nag-iisang babae sa hanay ng mga senior, ay sinabihan si senior brother Shuai na siguro ay naiinggit siya sa kanyang bagong junior, at tinanong kung ano ang dala nito bilang isang regalo. Bilang isang tradisyon, ay kailangang magbigay ng regalo ang mga nakatatandang disipulo sa isang bagong miyembro, kaya, sa kabila ng kanyang sariling kakulangan sa pera, ay nakapaghanda siya ng isang mamahaling bakal na pandepensa na gawa sa tungsten steel. Hindi ito gaanong mahalaga sa iba, pero kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap para sa kanya ang makaipon ng salapi, ito na ang pinakamabuting regalo na kaya niyang ibigay. At sa totoo lang, ay sapat na iyon. At habang sila ay masayang nag-uusap, ay dumating na rin sa wakas si Wade, suot ang isang bagong kasuotan para sa okasyon. Bukod pa rito, may bago rin siyang ayos ng buhok. At tangina, ang linas at gwapo niyang tingnan. Ngunit kahit na nasa kanya ang atensyon ng lahat, ay tiniyak niyang magbigay galang at magpasalamat sa mga regalo na natanggap niya mula sa kanyang mga nakatatandang kapatid sa sekta, isang kilos na kanilang labis na ikinatuwa. Bago sila tumungo sa seremonya, ay isa pang senior brother ang hindi pa nakakapagbigay ng kanyang regalo, kaya naman ay sinamantala niya ang pagkakataon at iniabot kay Wade ang isang piraso ng napakahalagang tungsten steel, isang pambihirang material na pwedeng gawing sandata. At hindi lang iyon,
Inialok pa niyang siya mismo ang magpapanday ng sandata ni Wade kung sakaling bibisita si Wade sa kanyang pandayan, isang alok na lubos na ikinagalak ni Wade. Ngayong tapos na ang mga formalidad, ay oras na upang magtungo sa seremonya, hindi nila maaaring patagilan pa ito at paghintayin ang kanilang guro at ginang. Samantala, sa manor naman ng pamilyang Zhao, ay puno ng lungkot at pangamba ang paligid. Dumating si Butler Zing, dala ang masamang balita. Natagpuan na nila ang bangkay en matanda, ngunit ang nilalang na dapat ay nasa loob ng kanyang tiyan ay nawala na. Isang balitang hindi gustong marinig ni Xiao, kaya naman ay sinampal niya ng malakas si Butler Zing. At may dahilan naman kung bakit, nilinaw niya na kung malaman ng publiko ang tungkol sa bagay na iyon, ay siguradong lagot sila. At kung makarating ang balita sa pamahalaan, ay walang duda na ang ulo ni Butler Zing ang magiging kabayaran. Dahil sa takot, ay agad na sinubukang ilipat ni Butler Zing ang sisi kay Wade. Giit niya na ang matanda ang ipinadala nila para hulihin si Wade na ngayoy patay na. Kaya naman ay malinaw na si Wade ang pumatay sa matanda at nagpakawala sa bagay na nasa loob ng tiyan ng matanda. Hindi hangal si Master Xiao, alam na niya ang balita, na si Wade ay isa ng direktang disipulo ni Master Yang, kaya kung gustong subukan ni Butler Zing ang galit ni Master Yang, ay malaya siyang gawin ito. Kaya sa halip, ay inutusan siya ni Master Xiao na huwag nang alalahanin kung sino ang may kasalanan, ang mahalaga ay mahanap agad nila ang bagay na iyon. Habang umaalis si Butler Zing, ay lalong lumalim ang galit ni Master Xiao kay Wade. At kahit na nasa proteksyon na ng Yang clan si Wade, ay may iniisip pa rin siyang masama. Samantala, balik naman sa manor ng Yang clan, ay nakaluhod si Wade sa harapan ni Master Yang at Madam Yang bilang simula ng isang seremonya upang formal siyang tanggapin bilang ganap na disipulo. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong na kung gusto ba ni Wade na maging direktang disipulo siya ni Master Yang, kung saan buong pusong ibinigay ni Wade ang kanyang pagsang-ayon. Dahil dito, agad na ipinaliwanag ni Master Yang na ang pagiging kanyang alagad ay hindi magiging madali, ang pagsali ay nangangahulugan ng pagiging mapagpakumbaba, masipag, at magalang sa mga guro at aral ng sekta. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa kapwa-disipulo, kawalang galang sa nakatatanda, at paggawa ng kasamaan. At syempre, nauunawaan ni Wade ang lahat ng ito, at ang kanyang matibay na sagot ay nagbigay ligaya sa kanyang guro. Sa isang kumpas ng bibig, ay opisyal nang ipinahayag ni Master Yang si Wade bilang kanyang ikasyam na direktang disipulo. At kasama ng bagong katayuang ito, ipinaalam niya sa lahat na walang sinuman ang makakabastos o makakapanakot kay Wade sa ilalim ng kanyang pangangalaga, at buong pagpapakumbabang tinanggap ito ni Wade. Hindi nagtagal, ay kumalat ang balita sa buong paaralan, na nagsimula ng inggit sa marami. Ngunit ang inggit na iyon ay natabunan ng mas kasiyasiyang balita, at ito ay ang tuluyang pagpapatalsik kay Yan Kai at sa kanyang grupo mula sa paaralan. Ngunit hindi lahat ay natuwa, isa sa mga hindi natuwa ay si Zuyuan, na, nang marinig ang pangalan ni Wade, ay napamura sa inis. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ay tahimik lang si Wade, abala sa pag-aaral kasama si Senior Ho. Ang aralin nila ngayon ay pagpapatuloy ng kanilang huling talakayan tungkol sa 4 na barrier, ngunit ngayon, oras na upang pag-usapan ang 7 landas ng martial cultivation. Isa-isa itong ipinaliwanag ni Senior Hu. Una ay ang Galapong Horse Realm, sa antas na ito, ay kaya ng tao na pigilan ang nagraragasang mga kabayo ng nag-iisa lamang. Pangalawa ay ang Wolf Smoke Realm, sa antas na ito, ang Blood Energy ay lumalabas na parang anyong lobo, na kapag inilabas ay naglalabas ng intimidasyon na katulad ng mga grupo ng lobo. Pangatlo ay ang Tiger Hunt Realm, sa antas na ito, ay kaya mo nang takutin ang isang tao gamit lamang ang iyong sariling presensya. Pang-apat ay ang Supreme Elephant Realm, sa antas na ito, ang bawat galaw ay kayang yanigan ng lupa at wasakin ang mga bundok at pahintuan ng nararagasang ilog, ang nakarating na sa antas na ito ay nagiging isang magiting na general. Ang panlima ay ang Celestial Dragon Realm, kung saan ay kaya mo nang lumipad sa ere na parang isang dragon. Ang nakarating sa antas na ito ay itinuturing na martial saint ng isang nasyon. Ang dalawang natitirang antas ay ang Smelting Furnace at ang Rainbow Transformation. Nilinaw ni Instructor Hu na limitado lamang ang alam niya sa dalawang ito, subalit narinig niya na ang nakarating sa antas na ito ay naging mga immortal at nakaakyat sa langit. Nang marinig ito ni Wade, ay isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, kung totoo ngang may pag-akyat sa immortalidad, posible kaya na may paraan upang bumalik siya sa dati niyang mundo. Ngunit isinantabi muna niya ito at mabilis niyang tinanong kung anong antas na ang narating ng kanilang guro.
Isang tanong na nagdala ng ngiti kay Senior Hu, tuwang-tuwa niyang ipinagyabang ang lakas ng kanilang guro. Isinaad niya na kahit mayroong 3 paaralan ng martial arts sa Pinyang City, ang Yang Sect pa rin ang nananatiling pinakamalakas. Hindi tulad ng 2 pang paaralan na nananatili sa Pinyang dahil sa mahihina silang nilalang, si Master Yang naman ay nanatili sa Pinyang dahil ito ang hometown niya. Pinyang ang kanyang bayan, at ang kanyang paaralan ng martial arts ay parating number 1 sa loob ng maraming taon dahil sa isang simpleng dahilan. Isinaad ni Instructor Hu na sa buong Pinyang, ay si Master Yang pa lamang ang nakarating sa antas ng Tiger Hunt Realm. At gaya nga ng inaasahan, ay nagulat at natuwa si Wade, na pagtanto niya na sa tulong ng kanyang system, ay maaaring marating niya ang antas na iyon ng mas mabilis. Ang pananabik ay hindi maitago sa kanyang mukha, kaya kinailangan siyang pagsabihan ni Instructor Hu na huwag magmadali. Ang pagsasanay sa martial arts ay kailangang gawin ng dahan-dahan, ng may tiyaga at tamang kontrol. Ngunit syempre, hindi naman talaga siya nakikinig. Ang kanyang isip ay abala na tungkol sa mystic fish na kailangan niyang hulihin upang makapag-breakthrough siya sa skin barrier at opisyal na maging isang martial master. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras pa, at sa sumunod na sandali, ay nasa lawa na siya, sinusubukang hulihin ang isang mystic fish. Sa tulong ng kanyang mga alagang hayop, ay madali lang ang pangingisda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay wala siyang mahanap na mystic fish. Kahit gaano karami ang kanyang nahuli, pawang mga karaniwang isda lamang ang mga ito, halos mapuno na ang kanyang bangka, kaya napaisip siya kung mas makabubuti ba ang mas malaking bangka. Wala siyang nahuling kahit isang spirit fish, at dahil umabot na sa 37% ang kanyang synchronization rate, alam niyang kung makahuli lang siya ng kahit isang mystic fish, ay maaaring makapag-breakthrough na siya sa skin barrier. Subalit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang may isang pulang balahibo na pumapagaspas sa hangin. Sinundan niya ito ng tingin, at doon niya napansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang tubig sa lawa, na dati ay kalmado, ay biglang naging magulo. At bago pa siya makapag-react, biglang lumakas ang mga alon at nagsimulang bumangga ng marahas sa kanyang bangka. Nagulat si Wade, hindi pa ito kailanman nangyari noon. Agad niyang tinignan ang paligid upang alamin ang dahilan ng kaguluhan, at mabilis niyang natuklasan ang pinagmulan ng aberya. 2 higanteng spirit beast ang nagsasagupaan. Isang higanteng palaka ang gustong hulihin ang isang nag-aapoy na ibon, halatang nais nitong gawing pagkain ang maringal na nilalang. Ngunit syempre, hindi ito basta-basta magpapakain. Sa isang matinding pagaspas ng mga pakpak, ay gumanti ito ng atake, dahilan upang tumilapon pabalik sa lawa ang dambuhalang palaka. Napakalakas ng pagbagsak nito sa tubig kaya isang dambuhalang alon ang nabuo, sapat upang wasakin ang bangka ni Wade. Nahulog siya sa tubig at halos hindi nakagalaw bago sumunod ang isa pang atake ng nag-aapoy na ibon, isang mental na pag-atake na tinamaan siya kaagad. Biglang lumabo ang kanyang paningin, at bago pa siya makalaban, tuluyan ang nagdilim ang kanyang diwa at nagsimulang lumubog sa ilalim ng lawa. Makalipas ang hindi matukoy na oras, ay nagising si Wade sa matigas na lupa, lubos na nalilito. Ngunit nang makita niya si Feast, ay mabilis niyang naunawaan ang nangyari. Muli na namang iniligtas siya ng kanyang mga alaga, hinila siya palayo sa labanan bago pa lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Ang mga spirit beast na iyon ay nasa ibang antas ang lakas, dahil lamang sa kanilang sagupaan, ay nagbago ang mismong lagay ng panahon. Isang matinding buhawi na ngayon ang umiikot sa gitna ng lawa, dulot ng lakas ng kanilang banggaan. Kung ang isang primordial na palaka ay nahihirapang bumihag ng isang nilalang na ganito kalakas, paano pa kaya ito kahirap kung mas malakas ang susunod na huhulihin? Sa kaisipang iyon, ay nakaramdam siya ng matinding lungkot sa harap ng napakalalakas na nilalang, lalo na't hindi pa nga niya nahuhuli ang isdang kailangan niya. At ang mas masama pa, ay wasak na ang kanyang bangka at lahat ng nahuli niyang isda ay wala na rin. Wala siyang magawa kundi ang ipagpaliban muna ang pag-breakthrough sa skin barrier. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Pero bago pa siya tuluyang sumuko, may isang bagay ang nangyari. Ang kanyang tamad na buwaya ay lumapit sa kanya. Tumayo si Wade at tinanong kung ano ang kailangan ni Gator. Napahinto si Gator at ibinuka ang malaking bunganga nito, na naglalaman ng isang mystic fish.